Hindi ka ba nagagalit sa babaeng iyon? Kaya ikakasal ka sa akin? Bahagi iyon. Mas maraming dahilan ay dahil sa panggigipit ng pamilya. Kung ikakasal ka sa akin, ako ang magbibigay ng tirahan. Ang gastos sa pamumuhay, ako na rin ang sasagot. Ako ay hinuhuli ng prinsipe ng bansang K, mga tauhan ni Miles, at ang mga tao sa pamilya Jiang dahil nag-asawa na raw ako, saka ko lang mamamana ang Jiang Corporation. Wala na rin ang arranged marriage natin, kaya kailangan ko ng mapapangasawa. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Uy, gusto ko. Tingin sa akin, bagong kasal. Cheese! Ginoong Gu, kahit na hindi natuloy ang online love ninyo, hindi kayo basta-basta makakakuha ng kahit sino para pakasalan. Mabilis ang pagpupumilit ng pamilya. At saka, hindi ko makakasama ang mahal ko at ang nagmamahal sa akin, pareho lang sino ang mapangasawa. Ang aking pagkatao, wag na sabihin kay Jiang Xinzu. Bumili ng bahay sa lalong madaling panahon bilang aming bahay kasal. Opo. Dumating na ang misis. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Ang suot mo ngayon, napakaganda. Dahil nagpakasal ka sa akin, aasikasuhin kita. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang mag-aalaga sa akin? Alam mo ba kung sino ako? Sandali, siya ay isang ordinaryong tao lang. Kung bigla niyang malaman ang aking pagkatao, mapapanganib din siya. Mas mabuting wag na lang sabihin. Ang ibig kong sabihin, dahil kasal na ako sa iyo, hindi talaga ako magiging pabigat sa iyo. Ako na ang kikita para sa iyo. Sa sustentuhan mo ako? Magkano ang kikitain mo sa isang araw? Noong nakaraang trabaho, nasagip ko ang isang mayaman. Hindi gaanong malaki ang kita. Mga isang tangchen yipin lang. Tara, ihahatid kita para makita ang bahay kasal. Ang bahay na ito ay may magandang bentilasyon mula hilaga hanggang timog. Ito ang pinakamagandang modelo na naibenta sa batch na ito. Perpekto para sa bahay kasal. Tingin ko may paaralan malapit dito. Ang upa para sa school district na ito ay malamang hindi mababa, di ba? Itong upa ay kayang-kaya ko naman. Kumusta? Gusto mo ba ang bahay? Gusto ko. Sobrang kontento ako. Ito ay mas mainit kaysa sa bahay ko, dati sa bundok. Hindi pa ako nakatira sa ganitong maaliwalas na bahay. Ano ang kinakain mo noon? Saan ka nakatira? Kung nasa bundok, kumain ng bundok. Kung nasa tubig, kumain ng tubig. At saka, napakalaki ng bundok kung saan mo gusto doon ka tumira. Ang villa sa tuktok ng bundok na iniwan sa akin ng master, sobrang komportable. Kung hindi dahil sa mga tauhan ni Miles na humahabol sa akin, hindi ako bababa ng bundok. Mukhang hindi maganda ang pinagdaanan niya dati. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon nandito na ako. Hindi ko na hahayaang maranasan mo ang ganoong uri ng buhay. Naniniwala ako sa'yo. Oo nga pala, pinabili ko na ang ilang pang-araw-araw na gamit. Sa dati mong tirahan, mayroon ka bang ibang kailangang ayusin? Mahina ang aking mga binti, kaya hindi kita matutulungan sa paglipat. Pero maaari akong mag-utos ng ibang tao. Okay lang, kaunti lang naman ang gamit ko. Kaya ko nang kunin mag-isa. Mahina ang iyong mga binti. Huwag kang gumala. Bababa ako at babalik agad Malamig na, huwag kang magkasipon. Alis na ako. Sandali, ibigay mo sa akin ang address. Mamaya magpapasundo ako ng sasakyan para sa iyo. Okay. Presidente Gu. Bukod kay Miss Luo-Luo na palagi mong inaalala, ito ang unang beses na naging napakabait ka sa ibang babae. Uy, tiyuhin! Nasa subasta ako ng Huayi Tianfu. Narinig ko sa organizer na magkakaroon ng subasta ng Tibetan Zibid na makapagpapagaling ng lahat ng sakit. Baka sakaling magamot ang iyong binti, di ba? Pupunta ako mismo. Mr. Gu, ngayon po ay sasali sa auction. Alam ng matandang ginang na kayo ay nagpakasal, ay umiiyak at sumisigaw na gustong makita ang bagong asawa. Huwag mag-alala, ang pagkakuha ng Heavenly Bead ngayon ay mas mahalaga. At saka si Jiang Xinju ay mabuti naman sa akin kanina. Bilhin ito ay gawin na lang regalo sa kanya. Mr. Gu,
Napakabuti ninyo sa asawa ay. Ang asawa ay mabait at masigla at bagay na bagay kay Mr. Gu. Kung ang asawa ay si Miss Luo Luo sana. Oo nga. Sa palagay ko dapat magdagdag ng mga kasangkapan dito. Ikaw na ang bahala. Agad na ayusin. Dalhin mo ako sa loob para makita. See ya. Malingli ko. Amo? Ako ito. Yun dong ikaw naman, palaging sumusulpot. Nakakaiwas sa mga tauhan ni Miles na humahabol eh. Curious lang ako kung umunlad ba ang galaw mo. Sabi na, anong kailangan mo sa akin? Gusto ko sanang sabihin sa iyo ang tungkol kay Miles. Pinapag-imbestiga ko na hindi ka pababayaan na maapi. Wala akong pakialam. Anyway, ngayon ay kasal na ako. Si Miles ay hindi ako mahahanap. Ano amo? Hindi ba ngayon lang nakita ang fiancé mo? At nag-asawa ka na agad? Ako naman talaga ay pupunta para magpakasal. Pero may nangyaring aksidente. Ang nakaayos na kasal ay tinanggihan ko. Sino ang pinakasalan mo? Nagpakasal ako sa isang mukhang isang kaibigan sa internet na kilala ko na si Chenjo. Ang mga tao ni Miles ngayon ay lubusang hinahanap ang aking game account ay maglalantad ng IP ko. Napilitang ibenta na lang ang account. Sayang. Hindi man lang nakapagpaalam kay Chenjo. Amo, huwag kang mag-alala. Malalaman ko agad kung sino ang nag-set sa iyo. May iba ka pa bang gusto? Meron kamakailan. Ang Huayi Tianfu ay nagdaos ng auction. Ang pangunahing lot ay isang Tibetan bead. Hindi ba gusto mong mangolekta ng mga bihirang kayamanan? Ito ay isang magandang sangkap panggamot. Gusto mo bang makuha ito? Ay, wag na lang. Wala naman akong gagawin dito. Mas mabuti pa. Hayaan na lang sa ibang may pakinabang. Kung wala ka ng iba, umalis ka na muna. Mr. Gu, hindi ba iyon ang asawa? Bakit may lalaki sa tabi niya? Baka naman ex-boyfriend niya. Mr. Gu, tawagin mo lang ako kung may kailangan ka. Sino ang taong iyon? Sino ang taong iyon? Oh, isang kaibigan. Hindi importante. Isang kaibigan. At hindi importante. Naapi ka ba? Nasaktan ka ba? Hindi, wala. Paano ako maaapi? Mukhang noon, lagi siyang inaapi. Pasensya na. Kung hindi lang dahil sa sakit ko sa binti, ngayong araw ng lipat bahay, hindi ka sana naapi. Huwag kang mag-alala. Hindi talaga ako naapi. Oo nga, tungkol sa binti mo. Sa tingin ko, wala namang pag-urong ng kalamnan. May pag-asa pa itong gamutin. Bakit hindi ka kumonsulta sa magaling na doktor? Maraming magagaling na doktor ang tinawag ng pamilya ko, pero wala silang magawa. Sinabi nila kung makikita ang manggagamot na Wan Huang, baka may pag-asa pa. Pero hindi pa rin namin alam ang kanyang kinaroroonan. Nagkataon, ang sikat na manggagamot na Wan Huang, nasa harap mo. Sa tingin ko, ang binti mo ay hindi nasira ang ugat. May pag-asa pa itong gamutin. Bahala na ako dyan. Maraming magagaling na doktor ay walang magawa. Babahaginan mo ba ako ng reseta mula sa probinsya? Hindi ka naniniwala? Sige, kung hindi ka naniniwala sa akin, pipindutin ko ang ilang punto ng katawan mo. Kung hindi ka agad gumana, ipapangako ko, hindi na ako magbabanggit ng paggamot sa binti mo. Pwede? Ito, ang punto ng yang lingkwan. Ang pagpindot dito ay magpapaluwag sa daluyan ng binti at magpapasigla sa ugat ng binti. Ito naman ang punto ng yin lingkwan. Sabay na pindutin ang dalawa, makakamit ang mas mabisang epekto. Kumusta? May pakiramdam ka na ba? Medyo masakit. Ang binti ko, may pakiramdam na. Ngayon, naniniwala ka na ba sa sinabi ko? Nag-aral ka ng medisina? Sa bundok lang, natuto ako ng kaunti sa master ko. Siya. Umuwi ka na muna. Pupunta ako sa kumpanya. Mukhang hindi siya naniniwala sa akin. Pero, para ganap na gumaling ang kanyang binti, mas mabuti kung may Tianzu bilang gamot. Kung gayon, pumunta tayo sa subasta. Kailangan mo ba ng hatid? Hindi na. Susunduin ako ng kaibigan ko. Umuwi ka na at magpahinga. Tayo na. Tara na. Ginoong Gu, dinala ko na ang tao. Ang sakit! Hindi naman Ginoo. Jingheng, alam ko na. Tiyak na babalik ka para sa akin. Tao Shinran, binibigyan kita ng huling isang pagkakataon ng pagbili mo ng account ni Luo Luo. Mga detalye, mula simula hanggang dulo, sabihin mo sa akin muli.
Ginoo Gu, ibinenta na niya ang account. Bakit mo pa siya inaalala? Mas mabuti pa. Pahalagahan ang taong nasa harap mo. Jinhui ipadala siya sa ibang bansa para magtrabaho ng husto. Nang walang pahintulot ko, bawal siyang bumalik. Huy, wag. Sasabihin ko. Pagbili at pagbenta ng account, kahit online transaction. Pero naaalala ko ang address ng seller. Zijan Garden Village. Building 3, Unit 301. Jinhui, ihanda ang sasakyan. Pumunta sa Zijin Garden. Nakatira pa sa Zijin Garden? Sigurado bang safe? Walang problema. Walang nakakaalam dito. Kilala namin. Talagang safe. Sabi ko sa'yo, itong disenyo ko scraping software na ilunsad ng kalahating buwan, mahigit 100 milyon na ang downloads. Talagang nakaupo lang sa bahay pera dumadating ng walang ginagawa. Amo, yung tao, sa pelikula, mga hacker. Sila sumasali sa information war. Ang tamad naman nito. Araw-araw nagdidisenyo ng software, kumikita sa patent. Ano ang alam mo? Dati, ginamit ko ang titulong Wanhuang Divine Healer, nagligtas ng marami. Ano ang nangyari? Lagi na lang akong hinahabol. Ngayon, kung hindi ko itatago ang aking pagkakakilanlan bilang hacker, baka may makadiscover at ako'y maaaring mapagsamantalahan ulit. Hindi ko naman pwedeng umupo na lang sa bahay at mag-alaga ng anak, di ba? Ginoo? Mag-aanak ka ba talaga para sa kanya? Ano ka ba naman? May mahal na siya. Pero hindi naman kayo nagkakalayo. Ikaw ang tagapagmana ng manggagamot na si Bian Kue, kilala dahil sa husay, bilang Wanhuang Divine Healer. At dahil sa iyong kakayahan sa computer, tinawag kang sniper sa mundo ng mga hacker. Dati pa, ikaw ay bahagi ng makapangyarihang pamilyang Jiang ng Jinghai. Mula nang palayasin ako ng pamilyang Jiang, lahat ng tungkol sa kanila ay wala nang kinalaman sa akin. Ang tanging gagawin ko ay bawiin ang kumpanyang iniwan ng aking ina. Ang galing ng amo! Tama. Si Prince Miles. Balita ko nagising na siya. Inalis ang mga traidor at abala sa paghahanda para sa kanyang koronasyon. Malamang wala siyang oras para habulin kayo. Pero ang mga tao niya ay palihim pa ring naghahanap sa iyo. Mukhang may patibong yan. Mag-ingat ka. Huwag mong ibunyag ang kinaroroonan ko. Opo, ingat, Gino. Mr. Gu, 3-2. Narating na natin. Kumatok ka. Opo. Oo nga. Ito ay atin pa rin. Base ng komunikasyon. Huwag mong gawing mabaho to. Yung basura sa pintuan, parang bundok na. Itapon mo na agad. Sipo. Sino kayo? Sino ang hinahanap? May isang babae dito na si Luoluo. Wala akong alam. Wala yun, Mr. Gu. Ang 3 building na ito ay malapit lang. Kumatok tayo sa bawat pinto. Tiyak na mahahanap natin, Miss Luoluo. Hoy, mali kayo ng building. Ito ay Building 2. Building 2? Oo nga. Bilis! Punta sa Building 3. May pakiramdam ako, nandyan pa si Luoluo. Bilis! Mr. Gu, huwag po kayong mag-alala. Ito na talaga ang Building 3. Malapit na tayong makita si Miss Luoluo. May naiwan, si amo. Sino kayo? Nakatira ba si Miss Luoluo dito? Meron si amo na. Account na tinatawag na Luoluo. Sino si Miss Luoluo? Hindi kaya sila? Mga espiya na pinadala ni Miles? Hindi ko narinig. Oy. Ganito kasi yan. Tungkol sa lokasyong ito, ay sa account na. Sinabi sa amin ng kasalukuyang may-ari. Gusto lang naming malaman. Ang dating may-ari ng account, si Miss Luoluo, kung nakatira ba siya dito. Kung alam mo po, pakitulungan kami. Miles, marunong na pala manuhol. Hindi ko alam. Oy! Naiintindihan ko.
Ang mga account na hinahawakan ko araw-araw, walang 800, meron man ay 1,000. Ang taong sinasabi ninyo, wala talaga akong alam. Pasensya na. Hoy, guwapo. Kung may balita, sasabihin ko sa inyo. Hoy, Amo, ano ang gagawin? Papuntahin ang mga tao para imbestigahan bago ibenta ni Luoluo ang account, ang huling IP address. Oh, at saka, ibabawas ito sa sahod mo. siye. Hindi ba kayo nagkita ni Luo-Luo? Bakit ang bilis mong bumalik? Umalis na siya. Umalis? Ibig sabihin patay na? Huwag kang malungkot. Siguradong ayaw kanyang malungkot. Kaya bigla na lang siyang umalis na walang sabi. Kung may problema siya, pwedeng sabihin sa akin. Matutulungan ko siya. Naniniwala ako na ang mga taong nakatadhana ay tiyak na hindi naghihiwalay. Baka hindi siya lumayo. Ay, dito lang tahimik na kasama ka. Salamat. Ay, walang anuman. Kung nandito pa siya, tiyak na ayaw niyang malungkot ka ng ganito. Pakikiramay. Anong pakikiramay? Ang sabi ko, lumipat siya. Hindi naman sinabing namatay siya. Lumipat? Ay, ikaw talaga. Bakit hindi mo sinabi agad? Ako. Eh di maganda, di ba? Aba, Lola. Jingheng, patag na ang pamangkin mo, na isang lola, makita ang manugang kong babae. Ano pa ang saysay ng buhay ko? Bumalik ka agad. Gusto kong makita agad ang manugang kong babae. Lola, ako. May kailangan ka ba? Ako. Wala naman. Sabi ni Lola, gusto kanyang makita. Kaya sumama ka sa akin pauwi. Makita? Bahay? Magulang? Ginoong Gu, Ginang. Nakarating na tayo sa lumang tahanan. Ginoong Gu, may phone conference kayo mamaya. Kailangan ninyong dumalo. Siya, alam ko na. Mauna ka na. Susunod ako agad. Si. Hinintay ni Lola ang araw na ito. Matagal na niyang hinihintay. Baka marami siyang itanong sa'yo. Maraming tanong. Pasensya na. Huwag kang mag-alala. Ako, magpapakita ako ng magandang asal. Sisiguraduhin kong lahat ng pamilya mo ay magiging kontento sa akin. Ito ba ang asawa ng kapatid mo? Talagang pinaghintay mo kami ng matagal. Pasensya na. Hindi gaanong maayos ang paa ni Jingheng. Naantala kami sa daan. Pagpasok mo, hindi ka man lang nag-hello? Taga-probinsya na babae ay bastos. Unang punta mo dito, hindi ka man lang nagdala ng regalo. Hindi ka pa kasing ayos ng aming katulong. Magandang araw po, Lola. Siguro ito ang kuya at asawa ng kuya ni Jingheng. Kumusta kayo? Tungkol sa regalo, nagdala na kami. Huwag, hindi namin kayang tanggapin ang regalo mo. Kung malaman ni Jingheng, akala niya inaapi ka namin. Ate, may nagawa ba akong nakasakit sa'yo? Ano ang ginawa mo? Alam mo sa sarili mo. Si Jingheng at ang ex niya ay naging napakaganda ng relasyon. Pagkakita lang sa'yo, na-hypnotize ka agad. Kung hindi lang nagkataon na nakilala si Miss Tao, hindi ko malalaman ang tunay mong pagkatao. Si Tao Shinran ba ang tinutukoy mo? Pinaniniwalaan mo ang sinabi niya? Sino ang totoo? Sino ang hindi? Kayo mismo ang lumabas at magharap. Miss Jiang, hindi ako makikipag-away para kay Jingheng. Nagkataon lang na nakilala ko si Mrs. Luo. At nagkasundo kami kaya ako pumunta. Nagkataon ba? Alam mo sa sarili mo? Tao Shinran, sa tingin mo, kapag nakita ka ni Gu Jingheng, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Ma'am, Mrs. Luo. Sa tingin ko, si Miss Jiang ay ayaw pa rin sa akin. Dahil nakita ko na dati, ang pinakamahirap niyang anyo. Kung si Jingheng makita siyang malungkot, malalagay ako sa gulo. Mabuti pang umalis na ako. Miss Tang, nandito kami. Wala kang dapat ikatakot. Lola, sabi mo, takot tayo sa mahihirap? Yung mga biglang yumaman? Gusto nilang lahat ng nakakaalam ng kanyang mga lihim ay patayin lahat para mabuti. Hindi ko naman iyon naisip. Kung gusto kang sisihin, laging may dahilan. Miss Jiang, ang pamilya naming Gu ay hindi kailanman nagkaroon ng manugang na hindi sa pahintulot ng magulang at walang matchmaker na nagpasiya ng kasal. Pero nakapag-asawa ka na rito, tinanggap ka na namin, mag-alay ka ng tsaa kay Lola. Bilang regalo sa unang pagkikita. Pumayag ako kay Gu Jingheng na gagalingan ko.
Titizen ko. Lola, uminom po kayo ng tsaa. Saan naman nakatayo ang manugang kapag nag-aalay ng tsaa? Walang alam, sa tamang asal. Hey, Ang pag-aasawa ay kailangan ng pangmatagalang plano. Miss Jiang, hawakan ng maayos. Ay, ang mga taga-bukid ay talagang malamya. Hindi man lang kayang hawakan ng maayos ang isang tasa ng tsaa. O baka naman, may sama ka ng loob kay Lola. O sa pamilya, Gu. Ika, 21 siglo na. Sino pa bang gagamit ng ganitong lumang tradisyonal na pamamaraan para takutin ang bagong manugang? Sa tingin ko, kayo sa pamilya Gu ang may prejudice sa akin. Ano ang prejudice? Ikaw at si Jingheng ay nagkakilala lang at nag-elop kayo. Totoo iyon. Si Jingheng ay gumastos ng malaking halaga para sa iyo at naging mapagbigay sa lahat. Totoo rin iyon. Ang iyong pinagmulan at pamilya ay pangalawa lamang. Ang pinakamahalaga ay, kung kaya mo bang panindigan ang titulong Mrs. Gu. Noong pinakasalan ko si Gu Jingheng, hindi ko alam na siya si CEO Gu. Ngayon, wala akong pakialam sa kanyang kayamanan at katayuan. Para sa akin, basta siya si Gu Jingheng, sapat na iyon. Hindi mo naman ninanais ang ari-arian ng pamilya Gu. Ano ang gusto mo? Si Gu Jingheng sa buong buhay niya ay kailangang alagaan mo? Ano bang sinasabi mo? Lola, ang ibig kong sabihin, kapag may kakaiba, mayroong dahilan. Ngayon, maraming mga batang babae na hindi nagmamahal sa sarili. Ang dami na, uso na ang mabuntis, bago ikasal. Tapos maghahanap ng lalaki na pakakasalan para maging backup kung hindi nating maingat susuriin ang kanyang kalinisan para iwasan ang anumang eskandalo. Oh, Lola. Naniniwala ako kay Miss Jiang. Pero, baka mag-isip ang iba. Kung paano siya galing sa kabundukan. Baka lalo pang mag-isip na nasa tiyan niya baka may anak siya. Gustong si Jingheng maging ama ng ibang bata. Tao Shinran, naninirang puri ka. Ingat, papapuntahin ko si Gu Jingheng para maghukay ka ng balon sa ibang bansa. Ay natuto ka ng magsumbong sa kama? Kung hindi natin sisiyasatin ang kanyang kalinisan, mamaya, ang pamilyang Gu ay mapupunta sa kanya, magsama kayo. Dalhin siya at suriin. Sandali. Malinis ang pangalan ko. Bakit ako magtitiis sa inyong ganitong kahihiyan? Lola, iginagalang ko kayo ang pinakarespeto ni Gu Jingheng. Ang paggawa ninyo nito. Hindi kayo natatakot na masaktan siya? Ikaw, bata? Ang itsura mo ay may kaunting kahawig ng dati kong kakilala. Sayang lang ikaw at si Jingheng ay bagong kasal pa lang at marami ng problema. Hindi ako makipagsapalaran. Magsama kayo, dalhin siya at suriin. Bitawan mo ako. Kung hindi mo ako bibitawan, sasaktan ko kayo. Bitawan mo ako. Sa tingin ko, may konsensya siya, ayaw umalis. Dito na lang hubarin natin ang damit niya. Bitawan mo ako. Shinzu, huwag ka nang lumaban. Ito ay para sa ikabubuti mo. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Galawin ng asawa ko? Jin Hoy. Sampalin mo siya. Opo. Ikaw, masamang babae. Tigil. Bulag ka. Layas. Kapatid, bakit pagdating mo ay nananakit ka? Tingnan mo ang napangasawa mo. Ano ang asawa ko? Hindi pa dapat si kuya ang magsalita. Ikaw, Ano? Jingheng, huwag kang padaya sa kawawang itsura niya. Kanina noong sumagot siya kay Lola, napakatalas ng dila. Alam ko lang na siya ang aking asawa. Hindi ko papayagan na may mang-api sa kanya. Tao Shinran noon, pinabayaan kita dahil akala ko may silbi ka pa, ha? Pero naglakas loob ka pang pumunta sa bahay ng Gu? Jingheng, pumunta ako upang humingi ng tawad sa iyo. Jinhui, hilahin mo siya palabas. Huwag siyang papayagang lumapit sa bahay ng Gu. Opo. Umalis. Jingheng, talagang hindi ko tatanggapin ang isang manugang na walang alam na pinagmulan. Dapat kayong maghiwalay agad. Pinagmulan lang ba? Ako ang panganay na anak ng Jiang sa Jinghai. Ito,
Dapat ay karapat-dapat na sa inyong pamilya Gu, tama ba? Sinasabi mo bang nagsimula sa paggawa ng gamot? Ang buong Jinghai, kalahati ng sistema ng herbal medicine, isang pamilya ng manggagamot, ang pamilya Jiang. Tama? Huwag mong isipin na dahil pareho kayong Jiang, pwede ka nang magsalita ng kung ano-ano. Paano mo mapapatunayan? Totoo naman, hindi ko kailangan patunayan. Noong unang panahon, nagkaroon ng kaguluhan sa pamilya Jiang. Kaya naman ako tumakas. Tiyak na narinig na ng lahat. Balita. Parang may ganun nga. Ano nga ang sabi ng balita? Anak ang lola mo. Ang pangalan ba niya ay Kyuhua? Kilala niyo po ang lola ko? Kaya pala pamilyar ang mukha mo sa akin. Ikaw pala talaga ang anak ng dati kong kaibigan. Ako at ang lola mo ay matalik na magkaibigan mula pagkabata. At ang lola mo sumama sa lolo mo para magtrabaho sa malayo. Mahigit 30 taon na kaming hindi nagkita. Mabuting bata, halika rito. Halika, umupo ka. Hindi ka ba natakot kanina? Nag-aalala lang ako kaya ako naging ganyan. Kasi itong batang si Jingheng, biglang nagpakasal. Kung alam ko lang na ikaw ang pinakasalan niya, makakahinga rin ako ng maluwag. Hahaha. Wala po iyon. Bilang ulo ng pamilya, naiintindihan ko po kayo. Dapat kayong magkaroon ng malaking kasal. Ipaalam sa buong Jinghai. Tungkol naman sa regalo at bigay pakasal, dapat ang pinakamataas na uri 10 milya ng pulang dote. Hahaha, ang budget ng kasal, gagaling sa akin. Maglabas muna ng 20 milyon. Lola, wag po. Naalala ko lang itong babaeng ito ay hindi kusang umalis sa pamilya Jiang. Kundi dahil pinatay niya ang kanyang ama, pinaalis siya. Ang mga balitang ito, makikita pa. Shinju, totoo ba ito? Pinapunta ka sa ospital para alagaan ang tatay mo. At pinatay mo ang tatay mo hanggang sa langit. Ngayon, walang ulo ang pamilya Jiang. Ako, ang inaing panig, dapat kumilos. Pero katulad mo walang utang na loob taksil dapat pinalayas. Kayo talaga. Kayo ang nagplano ng oras na pupunta ako sa ospital at tinanggal ang respirator ni tatay. Ngayon, hindi pa siya nalilibing. Gusto niyo na akong palayasin at kunin ang lahat ng mana. Napakawalang hiya ninyo. Kahit malaman mo, ano naman. Simula ngayon, sa buong Jinghai, maalala ka lang bilang ang panganay na anak ng pamilya Jiang na pumatay sa kanyang ina at ama. Sa buong buhay mo, ikaw ay mabubuhay lamang sa pinakamababang antas ng lipunan. At hindi ka na makikipag-agawan sa akin. Lola, kung sasabihin ko na ako ay pinagbintangan, maniniwala ba kayo sa akin? Hindi ko narinig. Na ang nagbintang ay walang problema, samantalang ang binibintangan ay napilitang mawala. Kapatid, ikaw ang may kontrol ng pamilya Gu. Bawat kilos mo ay pinagmamasdan. Ang mga gustong makipag-alyansa sa iyo ay marami sa mayayamang pamilya. Hindi ka maaaring pakasalan ang isang babaeng puno ng bahid at itinapon. Hindi ako naniniwalang ganoon siya kung ang chismis ay hindi napipigilan ng matatalino. Hayaan ninyong itigil ito ng pamilya Gu. Jingheng, madaling dungisan ang isang malinis na papel, ngunit mahirap ibalik sa dati. Ito ay magpapababa sa magandang pangalan ng pamilya Gu na itinayo natin. Sa loob ng maraming taon, hindi ako pumapayag sa kasal na ito. Gusto ko pa ring bigyan ng anak kong babae ng magandang mapapangasawa. Miss Jiang, hindi sinusunod ng pamilya Gu ang agos. Ngunit ang mga chismis ay nakakatakot. At saka, si Jingheng ay may sakit sa binti. Ang gusto niyang pakasalan ay isang may malinis na pinagmulan. At may mataas na katayuan sa mayamang pamilya upang mapanatiling matatag ang negosyo ng pamilya. Paano kung sasabihin ko na kaya kong gamutin ang kanyang binti? Ikaw? Totoo na ang pamilya Jiang ay mahusay sa medisina, ngunit ano ang natutunan mo? Kaunti lang. Dahil sa akin, dahil kaya kong gawing ganap na gumaling ang kanyang binti. Totoo ba yan? Lola, noong una, tiningnan ko siya. Ang binti ni Jingheng ay may malaking tsansa na gumaling. Tama, Lola. Noong una, totoo nga, si Xinju ang nagmasahe ng mga acupressure points ko. Nagkaroon ng pakiramdam ang aking mga binti. Ay, napakagaling. Dati, naghanap ng maraming doktor pero walang epekto. Ngayon, sa wakas, may pag-asa na. Shinju, basta mapagaling mo ang sakit ng binti ni Jingheng, ikaw na ang pinakamalaking tagapagligtas ng pamilya Gu. Lola, huwag po kayong masyadong umasa. Para sa akin, ang binti ni Jingheng ay nagkaroon ng reaksyon.
Dahil sa mga nagdaang taon na nakakain ng maraming mahiwagang gamot at hindi sinasadyang nagkataon lang. Hindi na kailangan mag-alala ate. Noong unang panahon, nang ako ay pansamantalang tumira sa probinsya, noon, kasama ang mga sikat na doktor doon, natuto ako ng medisina. Ang paggamot sa binti ni Jingheng ay madali para sa akin. Ang guro sa bundok. Ay hindi ba yung hindi propesyonal? Natutunan mula sa hindi propesyonal, ilang maliit na trick ay maaaring gamitin upang ikumpara sa mga eksperto mula sa loob at labas ng bansa? Kaya mo ba silang tapatan? Ang guro ko ay ang pinakamahusay na manggagamot sa mundo, si Sai Bianche. Siya ay itinalaga ng internasyonal na organisasyong medikal bilang pinakamahusay na manggagamot ng Tsina. Ako naman, sunod-sunod kong nakuha ang pinakamataas na karangalan sa karera ng medisina, ang Lasker Medical Award at ang Shulan Medical Award. Sabi ko ito, ngunit hindi mo naiintindihan. Dahil ganyan ka kumpiyansa? Sige, bigyan kita ng 1 taon. Sa loob ng 1 taon, kung hindi mo mapagaling si Jingheng, magdiborsyo kayo. Hindi aabot ng 1 taon. 2 buwan lang. Sige, bigyan kita ng 2 buwan. Sa loob ng 2 buwan, kung hindi mo mapagaling si Jingheng, magdiborsyo kayo. Lola, ano sa tingin ninyo? Sige, ganyan na lang. Nag-aalala siya sa binti ko. Pero, ang tiwala niya sa sarili, parang si Luo-Luo lang. Lola, sa tingin ko si Jiang Xinju ay gusto lang mag-aksaya ng oras. Panahon na upang humana para kay Jingheng ng bagong asawa. Mukhang may bago kang napili. Ang pamangkin ko sa pamilya, si Luo Weishan. Bata at maganda, mabait, pero matatag ang kilos. Pumalit siya sa negosyo ng pamilya sa loob lamang ng 2 taon. Ginawa niyang ang Shinfeng Group ay naging top 10 sa buong mundo na internasyonal na kumpanya. Kung ganoon, kung gagaling ba ang binti ni Jingheng ay hindi pa sigurado. Payag ka bang pakasalan niya ito? Aba, sinabi mo pa? Dahil nag-asawa ako sa pamilya Gu. Ako na ay asawa ng pamilya Gu. Palagi kong itinuturing si Jingheng bilang sarili kong kapatid. Siyempre gusto ko siyang bigyan ng magandang kapalaran sa pag-ibig. Mahal, ano sa tingin mo? Mahal, ano sa tingin mo? Lola, ikaw at si Lola Jiang, bagamat magkaibigan kayo mula pa noong kabataan, pero sa totoo lang, 30 taon na kayong hindi nagkita. At saka, ang reputasyon ng pamilya ay hindi na tulad ng dati. Sa tingin ko, ngayon, kailangan nating makipagtulungan sa mga malalaking pamilya. Magkaisa, ito ang tanging paraan. Sa tingin ko, hayaan ang pangalawang kapatid at si Luo Weishan. Magkakilala muna sila. Kung ganoon, papuntahin natin siya dito sa bahay. Opo. Anong ginagawa mo? Ginagamot ang binti mo. Gamutin ang binti ko? Gamit ang napakainit na tubig? Ang tubig na ito. Kanina lang. Tama lang. Ang bilis naman. May reaksyon na. Wala. Siguro. Natural na psychological reaction siguro. Sige, kaya sasamahan kitang maglakad ng ilang hakbang. Uy, Kahit papaano, lalaki ako. Ikaw. Tulungan mo ako. ang liit ng pananaw. Sa mata ng doktor, walang lalaki o babae. At saka aalalay lang ako sa iyo. Ilang hakbang lang naman. Halika, halika. Ay, hindi ko sinasabing hindi mo ako kayang alalayan. Paano kung mahulog tayo? Minamaliit mo ako. Ang lakas ko talaga. Tara. Jinhai. Ayon sa dati, Luo-Luo address ng pagkapanalo. Ibigay ang kwintas na ito sa kanya. Ginoong gugamit ang pagkapanalo bilang dahilan para magbigay ng regalo. Ito ay para sa magkasintahan, maliit na laro lang. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ngayon, ako lang ang may gusto kay Luo-Luo. Kung bigla ko siyang bibigyan, tiyak na hindi niya ito tatanggapin. Sige, ang regalong ito, tiyak kong maihahatid sa kamay ni Miss Luo-Luo.
Saan galing ang kwintas? Regalo ng isang kaibigan. Anong kaibigan? Sabi ko, di mo naman alam. Maraming parehong kwintas. Baka nagkataon lang. Sige, sa ganitong oras? Nahulog ka na? Nag-aalala ka pa sa kuwintas? Sabihin ko sa'yo, bilang pasyente. Ang binti ko. Salamat sa pagod. Ay, doktor kasi, tungkulin ko. At saka, may hihilingin ako sa'yo. Ano iyon? Sabihin mo lang. Tutulungan kita. Yung stepmother ko at yung stepsister ko. Inagaw niya ang iniwan ng nanay ko na kumpanya para sa akin. Kung gusto kong mabawi ang kumpanyang iyon, kailangan kong gamitin ang katayuan bilang may asawa para maging chairman. Kaya, kailangan ko ang tulong mo. Maliit na bagay lang yan. Huwag kang mag-alala. Tiyak na gagawin ko ang lahat para suportahan ka. Hoy, huwag mong isipin na talo ka. Ang binti mo? Ako na ang bahala. Minsan, mukha ka talagang siluo-luo. Pasensya na. Hindi ko naman ibig sabihin yon. Naiintindihan ko. Masyado kang na-miss si Luo-Luo. Ang mga tao sa paligid ay inihahalin tulad mo sa kanya. Normal lang yon. Gabi na. Magpahinga na muna ako. Matulog ka na rin ng maaga. Ano ba ang iniisip mo kanina? Sa puso niya, ang tanging tinatawag na si Luo-Luo. Mabuti na rin iyon. Kung hindi, kapag dumating na si Luo-Luo, baka kailangan na naman ulitin. Ang kursong ito ay matatapos na. Hintayin ang huling kurso. Kapag natapos na, ang iyong binti ay gagaling na. Salamat ha. Walang anuman. Mr. Go, kaya mo bang igalaw? Gumagalaw na. Subukan mong mag-cross legs. Maganda ang paggaling, pero kailangan mong mag-ingat. Huwag dahil gusto mong gumaling ng mabilis, ay lumakad ng sobra. Sinju, hindi ba gusto mong bumalik sa pamilya Jiang at kunin ang kumpanya? Maaari kitang tulungan kahit kailan. Hindi na. Kaya ko nang mag-isa. Mr. Ga, sa tingin niyo ba, si Mrs. ay medyo kakaiba? Dati, masaya siya sa atin, nakikipagkwentuhan at tumatawa. Ngayon, bakit parang formal na trabaho lang? Ikaw lang ba ang may mata? Naku, Halata ba? ma'am, ngayon ay kulang na lang na ilagay ang malamig sa mukha. Ikaw naman, sabi mo, sa oras ng trabaho, CEO na dominante. Pero kapag nag-ibigan, ikaw ay nagiging tanga sa pag-ibig. Yun dong, ipatawag mo ang pamilya Jiang. Ang mag-inang iyon na umagaw sa kumpanya sa loob ng maraming taon ay dapat nang ibalik. Si, Nakakainis. Kamakailan, ang kumpanya ay nangangailangan ng pinansyal na suporta. Pero si Jiang Xinzu pa ay gustong bumalik at agawin ang posisyon ng chairman. Nanay, ano ba ang gagawin natin? Ay, si Jiang Xinzu ay isang babaeng taga-bukid. Ano ang alam niya sa kumpanya tungkol sa pamamahala? Sa tingin ko sa pagkakataong ito, bumalik siya ay tutulong sa ating pangangailangan. Ang ibig mong sabihin ay, gamitin siya para makakuha ng pondo. Narinig ko na si Director Lin ng Kobayashi Pharmaceutical ay mahigit 60 taong gulang at mahilig sa mga babae. Kung maglakas loob si Jiang Xinzu na bumalik, ipapadala namin siya sa pamilya Lin, 2 ibon sa isang bato. Hindi na pareho ng dati. Gusto ninyo pa akong kontrolin? Subukan ninyo. Jiang Xinzu, ako ang iyong madrasta. Pagpasok mo, hindi mo alam ang tamang pagkatok, di ba? Wala akong respeto sa matatanda. Ako nakikita ko lang isang pares ng mga mang-aagaw na ina at anak na manloloko. Ikaw na tumakas pagkatapos patayin ang tatay pumatay, ano pang mukha mo para bumalik sa Jinghai? 5 taon ako'y mahina.
Kaya niyo ako inapi at pinaratangan. Ngunit ngayon, iba na ang lahat, tiyak na gagawin ko. Kayong bayaran ang inyong mga ginawa. Magdusa. Ang galing mong magsalita para lang sa mana. Naiintindihan ko na may kasintahan ka na yata. Kaya ka bumalik para kunin ang kumpanya. Pera lang naman ang habol mo. Kung lalaitin mo pa ang aking boss, tuturuan kita ng leksyon. Jiang Xinzu, siya naman ay kapatid mo. Kahit may nasabi siya na hindi mo gusto, hindi ka dapat manakit. Kung gagawin mo iyan, ano pinagkaiba mo sa masama? Wala akong panahon para makipag-usap sa inyo. Ibigay niyo ang kumpanya o lumayas kayo sa pamilya Jiang. Ako at si nanay ilang taon na nagbanat ng buto para umunlad ang kumpanya sa dati nitong laki. Bakit mo aagawin Itong sampal ay para sa ginawa niyo sa akin noon. Ikaw? Itong sampal ay dahil sa kawalan mo ng hiya, inangkin mo ang pinaghirapan ng aking ina at pinalamig ang pondo ng kumpanya at pinagyayabang mo pa ang laki nito. Jiang Xinzu, akala mo ba ngayon ang pamilya Jiang ay bahay mo pa? Sinasabi ko sa'yo kapag tumawag ako, dakpan ka agad. Sige, tumawag ka. Kung makatawag ka ng kahit isa, bibigyan ko ang anak mo ng isa pang sampal. Ang pulang markas sa mukha niya ay ituturing ko na unang tagumpay sa pagbawi ng kumpanya. Ma, tulong. Gusto mo lang naman ang kumpanya, di ba? Basta't gagawin mo para sa kumpanya makaraos sa gulo na ito. Wala na akong masasabi. Sige, usapan na. Kung gayon, simula ngayon, pumasok ka na. Ma, Tayo na. kumusta? Oy, narinig mo na ba? Ang panganay ng Jiang Group ay bumalik na. Darating bilang pangkalahatang tagapamahala ng departamento natin. Hula ko, mataas ang pinag-aralan niya. Kung hindi, bakit siya maglakas loob na bumalik para harapin ang gulo na ito? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ayon sa mapagkakatiwalaang source, siya ay isang babaeng lumaki sa bundok. Ang alam lang niya ay ilang mga halamang gamot na ligaw. Ano ang alam niya sa pagpapatakbo ng kumpanya? Baka nga hindi marunong bumasayan. Sa tingin ko, mas mabuting maghanap na tayo ng ibang trabaho. Magandang araw sa inyong lahat. Simula ngayon, ako na ang pangkalahatang tagapamahala ng Departamento ng Pagdevelop ng Gamot. Makikipagtulungan ako sa inyong lahat para malutas ang krisis ng kumpanya. Ang pinuno namin ay nagsasalita sa inyo. Hindi nyo ba naririnig? Oy, talagang mula sa bundok na barbaro, ha? Sa pagsasalita at pagkilos ay napakabastos. Ate, kahit kami ay empleyado, alam namin na marunong kaming pumili ng magandang kumpanya. Kung wala kayong kakayahan, huwag kayong makialam. Sa tingin ko, mas mabuti pa mag-apply na kayo ng bankruptcy para makuha namin agad ang compensation at maghiwa-hiwalay. Sino bang hinahamak mo? Walang hindi kaya ng boss namin. Mga problemang hindi malulutas. At ikaw, kung magsasalita ka pa. Tama na, walang saysayang maraming usapan. Sa gawa ko, mapapatunayan ko. Wala pang 2 buwan. Kaya kong, ang Jiang Pharmaceutical ay muling aabot sa tuktok. Kung hindi ko magawa, bahala na kayo sa akin. Sige, makikita natin. Ginoong Gu, ang galing! Sa wakas, nakatayo na kayo. Ang kaso ni Ginoong Gu ay isang medikal na himala. Ang ganap na paggaling ay malapit na rin, talagang nakatagpo kayo ng isang doktor na walang kapantay. Talagang dahil sa kanya. Ginoong Gu, kayo po ay magpahinga ng mabuti. Hindi ko na po kayo aabalahin. Salamat po. Nasaan si Jiang Xinzu? Ang tungkol sa aking check-up, sinabi mo na ba sa kanya? Bago dumating ang doktor, sinabi ko na po sa misis. Pero, malamang busy siya sa trabaho. Wala pa ring reply. Mahigit 1 buwan na. Mukhang galit pa siya. Nako, Ginoong Gu? Babae kasi. Kailangan suyuin. Kayo na lang po ang magpakumbaba at humingi ng tawad. Tiyak na mapapatawad ka niya. Tama na. Makakahanap din ako kay Luo. Mas mabuti nang lumayo ako sa kanya. Lola. Matagal ko nang gustong bisitahin kayo, pero ang charitable foundation ng aking kumpanya kakagawa lang. Wala talaga akong oras para umalis. Huwag po kayong magalit. Wei Shan, mabait ka, mahilig sa charity, at naaalala mo pa ang mga nakatatanda. Paano ka naman magagalit ni Lola? Hindi pa nagsasalita si Lola. Bakit ka nakikialam? Isang matandang babae. Ano ang maganda sa akin? Kayo naman mga kabataan, dapat kayong magkasama-sama ng madalas.
Kapag may panahon na si Jingheng, mag-ayos kayo na kumain ng sabay. Siyempre, maganda yan. Noong nasa Harvard ako, nabasa ko na ang mga artikulo ni Jingheng, artikulo. Matagal ko nang gustong makilala siya. Sa pagkakataong ito, nagdala rin ako para kay Jingheng ng maraming mamahaling halamang gamot. Sana ang sakit ng binti ni Jingheng ay gumaling ng mabilis. Salamat sa iyong kabutihan, Miss Luo. Ang aming Weishan, hindi na kailangang banggitin ang kanyang pinagmulan. At napakaingat pa sa kagandahang asal. Sa lahat ng aspeto, hindi mo alam kung gaano siya kahigit kaysa kay Jiang Xinju. Sa loob ng kalahating buwan, magdidiborsyo na sila. Uminom tayo ng tsaa. Miss, ito ang lahat ng impormasyon tungkol kay Jiang Xinju, ang dating kasintahan ni Gu Jingheng, Tao Xinren, ay may matagal na silang alitan. Naniniwala ako na ang taong ito ay magagamit mo. Sa maikling panahon, ay nakatatag na. Ang Jiang Xinzu na ito ay magaling. Magbigay ka ng impormasyon kay Tao Xinran. Tingnan natin kung ang Jiang Xinzu na ito ay may kakayahan na maging kalaban ko. Binibini, napakaganda ng kondisyon mo. Bakit mo pa kailangang makipag-agawan sa mga babaeng hindi mo naman katapat? Pasensya na, Binibini. Ako si Luo Weishan. Hindi ko kailangang ibaba ang sarili. Pero ang pinakamayamang pamilya sa Jinghai, ang posisyon bilang ginang Gu, makukuha ko ito sa pamamagitan ng pagsasama ng pamilya Gu, kulang mapamumunuan ang Xinfeng Group upang maging nangunguna sa mundo. Tingnan mo. Ang stock market ng Qinglian Medicine patuloy na tumataas, bawat bahagi. Lampas na sa 2,000 yuan. Sa ganitong trend, ang kabuuang market value malapit ng lumampas sa 23 bilyon. Kalahating buwan ang nakalipas, malapit ng mabangkarote ang Qinglian Medicine. Ngayon, nagawa na natin binuhay muli. Ito ay dahil sa ating pangkalahatang tagapamahala Jiang na magaling ang pamumuno, kung hindi, matagal na tayong walang trabaho. Pangkalahatang tagapamahala Jiang. Pangkalahatang tagapamahala Jiang, noong una kang dumating, nagkaroon kami ng unang impresyon at may pagkiling sa iyo. Hindi kami sang-ayon sa iyong pamumuno. Ngayon lang namin naintindihan kung gaano kalaki ang pagkakamali namin noon. Pangkalahatang tagapamahala Jiang, humihingi ako ng tawad ng formal. Mula ngayon, susunod ako sa iyo. Walang duda. Pangkalahatang tagapamahala Jiang, pasensya na. Walang problema. Ito ay bunga ng sama-samang pagsisikap nating lahat. Sa loob ng kalahating taon, ang aming research institute ay pinabuti ang reseta, inayos ang market ratio, at nakahikayat ng maraming investment mula sa malalaking kumpanya. Masasabing hindi binigo ng langit ang may tiyaga. Pangkalahatang tagapamahala Jiang, ano pa bang hindi mo kaya? Pag-eksperimento ng gamot, pagdedesisyon, pamumuhunan, magaling ka sa lahat. Oo nga, sa pagkakataong ito sa eleksyon ng board, tiyak na ikaw ang inaasahan ng lahat. Naalala ko noong una kang dumating, kayo ang pinakamaingay. Bakit ngayon? Noon ay hindi kami marunong. Sana po ay patawarin mo kami, pangkalahatang tagapamahala. Patawarin mo kami, pakiusap, magpatawad. Ang pagkakandidato ng ating amo bilang direktor ang bagay na ito? Wala kayong alalahanin. Sinusuportahan namin ng buo. Ma, si Jiang Xinzu ay talagang may kakayahan. Kung hindi tayo gagawa ng aksyon, ang buong kumpanya ay talagang mapupunta kay Jiang Xinzu. Sa tingin mo ba ito ang sitwasyon? Ang gusto kong makita? Dapat niyo nang lutasin ang problema. Ikaw ay. Pumunta ako para tulungan kayo na malutas ang agarang problema. Kamakailan, pabalik ka ng pabalik ng late. Ganoon ba kabusi ang kumpanya? Hindi ka pa natutulog? Na-spray ng braso ko ngayon. Hindi ko ma-operate ang wheelchair. Araw-araw ka naman nakaupo sa wheelchair. Paano na-spray ng braso mo? Tingnan ko. Na-check na ng doktor? Sabi walang malaking problema. Pero hindi makagamit ng lakas. Talaga? Sige, teka. Gagamutin kita ng maayos. Hindi na kailangan. Sabi ng doktor, wala nang malaking problema. Ito ay espesyal kong ginawang gamot para sa iyo. Hindi pwedeng sayangin ang aking effort.
Aray, alam ko. Ito ay natural na reaksyon ng katawan, di ba? Gusto mo na ba talaga na gumaling ako agad? Hoy, ang sinasabi mo. Sinong doktor ang hindi gusto na gumaling agad ang pasyente niya? At saka, kapag gumaling ka na, makakatulong din sa akin na makuha agad ang kumpanya. At saka, yung 2 buwan na usapan malapit na. Matapos sabihin natin ng maayos kay Lola at ipaliwanag para makapaghiwalay na tayo. Nagmamadali ka na makipaghiwalay sa akin, di ba? Hindi naman, hindi iyon ang pangunahin. Magmamadali ka bang hanapin si Luwalwo? Nahihiya naman ako na makikipag-agawan pa sa pwesto. Sina, magbabad ka na makakatulong sa paggaling. Magbabad ka na. Mr. Gu, itong dokumento kailangan ng pirma mo. Yung check-up ko, ano na kay Mrs. Sinabi ko na kay Mrs. Sabi ni Mrs. masyado raw siyang busy sa trabaho. Wala raw talagang oras. Sabi niya, nasa tabi mo naman daw ako, sapat na raw ako. Ano pa bang sinabi niya? Sabi pa ni Mrs. Sagutin ko lang ito. Uy, babe. Ay, okay lang. Lahat ng luto mo gusto ko. Mahal kita. Ikaw lang. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Nagtatrabaho ako. May ginagawa ako. Huwag mo akong tawagan. Bye. Ano iyon? Ano pa bang sinabi ni Mrs.? Tama. Sabi pa ni Mrs. kapag may bakante raw ako, dalhin ko raw yung kasintahan ko sa bahay para kumain. Napakabuti talaga ni Mrs. Yung mga binti ko, si Mrs. ang gumagamot sa akin. Paano kung hindi siya sumama? Naiintindihan ko, aayusin ko. Sa kasalukuyan, ang aming kumpanya para sa mga VIP customer ay epektibo ang serbisyo ng paghahatid ng gamot. Pero tandaan ninyo, kapag may kinalaman sa order ng reseta, dapat hindi bababa sa 2 tao ang maghatid nito. Naiintindihan ba? Jiang Xinju. Jiang Xinzu, pinakialaman mo ang reseta ng beauty pill, kaya nagkaroon ako ng sugat sa mukha at sobrang kati. Ngayon, sisirain ko ang kumpanya mo at ipapakulong kita. Mga tao, sirain nyo ito. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa? Sandali lang, Mrs. Pumasok kayo ng walang pahintulot at sinira ang ari-arian pananagutan nyo yan sa batas. Ang asawa ko ay ang amo ng Huayi Tianfu na si Amo Luo. Dito sa Jinghai, kilalang tao siya, lahat ay gumagalang sa kanya. Gusto ko lang ipaglaban ang karapatan ko. Sino ang may reklamo? Ilang salita mo lang gusto mo akong siraan. Nasaan ang ebidensya? Pakilabas ang ebidensya. Talagang hindi ka iiyak hanggang hindi mo nakikita ang kabaong. Narito ang mga tala ng pagbili ni Mrs. Wu at ang ulat ng pagsusuri ng beauty pill. Ang resulta ay ang konsentrasyon ng mask ay sobrang taas. Para makuha ang kumpanya, binago mo ang reseta para kumita ng malaki. Ito ay pagpatay sa pera. Paano nangyari ito? Jiang Xinzu, ano pa ang masasabi mo? Para sa sarili mong kapritso, hinahayaan mong mamatay ang iba. Ang kumpanya ay hindi dapat ipagkatiwala sa tulad mo. Mrs. Wu, siya ay nasa iyo na. Bahala ka sa kanya. Mrs. Wu, gusto ko lang itanong. Ang order mo ba ay inihatid ng 2 naming empleyado ng magkasama? Ilang maliit na beauty pill, kailangan pa ng 2 tao. Palagi namang isa lang ang naghahatid. Sinabi na ni Ginoong Jiang, ang reseta ng gamot, dapat may 2 tao ang maghatid. Ang yangrong pill na natanggap mo ay hindi talaga galing sa aming kumpanya. Oo nga, huwag nating sisihin si Ginoong Jiang. Pero ang mukha ko ay dahil sa inyong yangrong pill, kaya nabulok. Ito ay patent ninyo? Tatanggi pa ba kayo? Ang problema sa paghahatid ay dahil sa iyong pagkukulang. Ang reputasyon ng pamilya Jiang sa loob ng ilang dekada ay hindi dapat masira dahil lang sa iyo. Kaya ngayon dapat mong agad na bitawan ang pagmamana ng kumpanya. Kayo pala gusto ninyong gamitin ang mga masasamang paraan para pilitin ako. Huwag na kayong umasa. Ang sakit ng mukha ko. Ang sakit. Mamamatay na ba ako? Saklolo! Lahat ito ay kay Jiang Xinzu na naghahabol lang sa pera tao. Dakpin ninyo siya. Si Ginang Yu ay malubha ngayon.
Kailangan dalhin agad sa ospital. Nagmamalaki ka lang. Sa tingin ko, gusto mo siya'y patayin at takpan. Kunin ang aking acupuncture kit. Kailangan ko siyang gamutin dito mismo. Ginoong Jiang, Pinaalam ko na kay Ginoong Luo. Kung ang kanyang asawa magkaroon ng problema, ilang buhay ang kaya niyong bayaran. Dalhin na ninyo siya. opo. Bitawan mo ako. Kapag natagalan, delikado. Akala mo ba ikaw ay tagapagligtas? Katawa-tawa. Bitawan siya. Bitawan mo siya. Kumusta ang kamay mo? Ayos lang ba, Jinhuai? Pumunta sa ospital. Opo, Ayos lang. Maliit na sugat lang. Hahawakan ninyo ang asawa ko. Naghahanap kayo ng gulo. Asawa? Hahaha. Jiang Xinzu, kahit gaano ka pa kahirap ang buhay mo, hindi naman kailangan pakasalan ang isang baldado. Ay nako, kung buhay pa si tatay, mamamatay siya sa galit dahil sa'yo. Wala kang karapatang banggitin ang tatay ko. Kung sino ang pakasalan ko, wala kang kinalaman doon. ganyan kayo mangusap kay Ginoong Gu? Para bang gusto ninyong mamatay, hindi ba? Ginoong Gu, mababa ang tayo, pero malaki ang bibig. Sa tingin ko, hindi lang ang binti mo ang baldado, pati ang utak mo. Hindi ba iyon si Gu Xiao ng Jinghai, yung galing sa pamilya Gu? Dati, noong lumabas kami ng direktor para makipag-usap, nakita ko siya. Ano? Siya si Gu Xiao? Imposible. Jiang Xinzu, paano siya magpapakasal sa isang tao na ganyan kataas? Imposible iyon. Gu Jingheng, ang asawa ni Ginoong Luo ng Huaya Tianfu, si Madam Luo, nalason na ngayon. Kailangan ko siyang gamutin, pero palagi nila akong hinahadlangan. Kung magtatagal pa, baka may mangyaring masama. Ginoong Jiang, humirap ang paghinga ni Madam Luo. Kung magtatagal pa, baka. Gamutin mo lang siya. Nandito ako. Walang sino man ang hahadlang sa'yo. Jiang Xinzu, may lisensya ka ba sa medisina? Ginagamot mo ng basta-basta. Ngayon, nasa bingit na ng kamatayan. Hindi mo siya dinadala sa ospital. Kung may masamang mangyari sa kanya, pati ang buong kumpanya ay makikipaglibing sa iyo. Madam Yu? Kumusta po kayo? Ano ang ginawa mo sa akin? Ate, malapit ka ng mamatay. Iniligtas ka ng aming madam. Madam Yu, huwag po kayong mag-alala. Inilabas ko na ang lason lahat ay pinag-concentrate sa sugat. Maya-maya, ay bibigyan ko kayo ng antidote. Umuwi po kayo at inumin ito ng regular. Magpahinga po kayo. Baka pagkaraan ng ilang araw ay gagaling na kayo. Talaga? Ang mukha ko. Magkakaroon ba ng peklat? Siyempre hindi. Sa loob ng isang buwan ay gagaling na. Napakaganda! Napakaganda! Jiang Xinzu, Madam Yu, pinatawad ka niya dahil siya ay mapagbigay. Hindi ka namin kukonsintihin. Kailangan mong panagutan ang mga pagkakamaling ginawa mo. Sabihin mo na ako ay lumason kay Madam Yu? Bakit ko gagawin iyon? At ngayon ay ginagawa ko ang lahat iligtas siya? Ano ang pakay ko? Ano ang layunin ko? Anong layunin? Sasabihin ko sa iyo. Si Madam Yu ay sa Jinghai, isang kilalang sosyalidad. Sa circle ng mga sosyalidad, sino ang hindi nakakakilala? Sino ang hindi nakakaalam? Kung ngayon ay nagamot mo siya at gumaling, ikaw sa Jinghai ay magiging tanyag. Hindi ba ito magbibigay sa iyo ng pagkakataon na agawin ang kumpanya? Lumikha ng leverage? Ganoon ba? Ikaw ang nagdrama dito. Mga tao, hulihin ninyo siya. Sino ang may lakas ng loob? Ako ang Diyos na doktor na si Wan Huang. Sikat na ako sa buong mundo. Hindi kailangan gumawa ng bagay na nakakasama sa kapwa at sa sarili. Si Boss Jiang pala ay misteryoso, makapangyarihan, at sikat na Diyos na doktor na si Wan Huang. Kaya naman si Boss Jiang ay ilang tusok lang ang nagpagaling sa sakit ni Mrs. Yu. Si Boss Jiang ay hindi nangangailangan ng ganitong mababang uri ng daya para sumikat. Ang Diyos na doktor na si Feng Huang ay hindi nagpakita kailanman. Hindi alam kung lalaki o babae. Akala mo nagkataon lang na nagising si Mrs. Yu, kaya maaari kang mandaya dito. Ako at si Mrs. Yu ang asawa niyang si Boss Luo ay matagal nang magkakilala. Noong una, ginamot ko siya. Tungkol sa aking pagkatao, kung totoo o hindi, naniniwala ako na si Mrs. Yu ay may narinig na tungkol dito. Ang sakit ni Boss Luo ay talagang ginamot ng Diyos na doktor. Pero, noon wala ako. Sino ang nakakaalam kung totoo ang sinasabi mo? Malinaw na gusto mong gamitin ang pangalan ng Diyos na doktor na si Wan Huang para iwasan ang responsibilidad. Akala mo kami ay maniniwala sa mga kasinungalingan mo? Naniniwala ako sa kanya.
Gu Jingheng, salamat. Kayo ay mag-asawa, syempre pareho kayo. Mrs. Yu, sa akin hindi niya kayang gamutin ang inyong mukha. Kung hahayaan mo siyang umalis ngayon, sa oras na iyon, tatakas siya dahil sa kasalanan, wala kang mapagsasabihan. Tama, tao, dalhin siya sa pulis. Tigil lahat. Mahal, tingnan mo ang mukha ko dahil sa paggamit ng mga produkto ng pamilya Jiang, kaya ito nagkasugat. Ang tapang ninyo. Naglakas loob kayong dayain ang asawa ko. Luozong, lahat ay si Jiang Xinzu. Siya lang ang gumawa. Gusto niyang gamitin ang posisyon ng iyong asawa para sumikat. At gusto ring magpanggap na Wan Huang Shenyi upang iwasan ang responsibilidad. Wan Huang Shenyi. Tama, Luozong. Siya? Gusto niyang magpanggap na tagapagligtas mo. Huwag mo siyang hahayaan. Pakiusap. Wan Huang Shenyi. Sa nakaraang subasta, gusto kang makita. Nagpadala ng tao para sunduin ka. Hindi ka namin nakita. Labis akong nanghihinayang. Ngayon, muli kitang nakikita. Luozong, napakabait ninyo. Ano? Siya talaga ang Wan Huang Shenyi. Hindi ko inaasahan na ang hinahanap ko, ng matagal, Wan Huang Shenyi, ay nasa tabi ko lang pala. Ngayon, dapat naniniwala ka na kaya kong gamutin ang iyong binti. Kahit hindi ikaw Wan Huang Shenyi, naniniwala pa rin ako sa iyo. Wan Huang Shenyi. Hinihiling ko sa iyo na gamutin ang aking sakit. Ayokong magkapeklat ang mukha ko. Mrs. Yu, sinabi kong gagamutin kita, tutuparin ko ang aking pangako. Kasabay nito, hahanapin ko ang nasa likod ng totoong may sala. Bilang biktima ng pangyayaring ito, sa tingin ko, may karapatan ako na magmungkahi sa lupon ng Jiang na si Miss Jiang ang maging chairman ng lupon. Oo nga, tanging si Amo Jiang na taong may talino at kakayahan ang makapagpapaunlad sa Jiang Group lalo pa, di ba? Oo nga. Kayo mag-ina ay inaangkin ng pamilya Jiang sa loob ng maraming taon at naglakas loob pang apihin si Shinzu. Ang utang na ito ay dapat ng bayaran. Jin Hui, magpadala ng tao para bantayan sila, palayasin sila sa bahay ng Jiang. Ang mga dapat ibalik ay ibalik kay Xinju. Opo. Ginoong Gu. Kami rin ay bahagi ng pamilya Jiang. Si Jiang Xinzu ay nagdusa dahil sa sarili niyang gawa at pinalayas sa pamilya Jiang. Ang kahiyahiyang ginawa niya noon, hindi ba ninyo alam? Hindi ako makikinig sa mga chismis tungkol sa asawa ko. Siya ang asawa ko at hindi ko siya pababayaang maapi. Umuwi na tayo. Kayo. Amo, tumatawag ang girlfriend ko. Sige, pumunta ka. Kumusta, mahal? Salamat ha, sa pagpunta mo ngayon. Para sa akin kung hindi, ang sakit ni Mrs. Yu ay napabayaan na. Pero, bakit ka bigla akong hinanap? Dati, sinabi kong sa tingin ko kamukha mo si Luo Luo ay isang pagkakamali ko. Pasensya na. Nasaktan kita, pasensya na. Hindi ka naman pupunta dito para lang sa bagay na ito, para humingi ng tawad. Matagal na ang nakaraan. Hindi na ako nag-aalala. Alam ko, kapag sinabi ng babae na okay lang talagang hindi okay. Kasalanan ng boyfriend. Kasalanan ko. Pasensya na. Hindi lahat ng babae ganun. Ako ang exception. Wala namang exception. Kasalanan ng boyfriend. Magbabago ako, tiyak na magbabago ako. Kahit ikaw ay exception. Pero kaya kong magbago. Hindi kailangan. Gayunpaman, ang kasal natin ay pansamantala lang. Pero ang relasyon natin totoo, di ba? Masasabi mo bang hindi ka naaakit sa akin? Dati, pinangako ko sa'yo. Hindi ako magbaback out. Kung sa tingin mo may masakit o hindi komportable, isipin mo na lang tulong ng magkaibigan, ganun lang. Hindi ba iyon, playboy? Sino bang nagde-date ay magiging magkaibigan? Mahal, huwag kang mag-alala. Hindi ako ganoon. Jinhui, Tinatawag ako ng amo ko. Ibababa ko na. Tapos na. ihatid mo ako pa uwi. Ah, sige. Ang huling sesyon ng paggamot ay natapos na rin. Sa teorya, ang iyong binti ay dapat na makagalaw ng normal. Ngunit, maaaring ikaw ay abala kamakailan sa mga gawain ng kumpanya. Kaya, medyo natagalan ang paggaling. Okay lang, tiyak na makakabawi ka. Salamat sa iyong pagod sa mga nakaraang araw. Tungkol sa insidente kay Mrs. Yu, ipinagawa ko na kay Jinhui at nalaman na ang katotohanan, si Tao Shinran, ang may pakana. Pero pinalayas ko na siya mula sa Jinghai. Hindi na siya muling darating para guluhin ka. Mr. Ga, Bumalik ka. Mr. Gumei, isang Miss Luo sa labas sabi niya,
ipinadala siya ng matandang ginang upang bisitahin kayo. Papasukin mo siya. Pumasok ka. Kung wala nang iba, bababa muna ako para kunin ang gamot mo. Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo, Miss Jiang. Mag-isa mong binuhay muli ang grupo. Sana magkaroon ako ng pagkakataon na makipag-usap sa iyo. Si, Hindi ko alam kung bakit ka narito ngayon, Miss Luo. Ano ang pakay mo? Sumusunod lang ako sa ayos ng pamilya, Mr. Gu. Bakit naman kailangan mong lumayo sa akin? At higit pa rito, baka ang aking pagdating ay makatutulong sa iyo, Mr. Gu, na mas mabilis na mahanap ang iyong mahal sa buhay. Paano mo nalaman iyon? Ang kumpanya ng laro na Wanhua na pag-aari ni Mr. Gu. Ang aming Sinfeng Group ay may bahagi sa teknolohiya, kaya may alam din kami ng kaunti. Pasensya na. Akala mo ba gusto kitang guluhin? Ako'y isang negosyante, hindi ako magsasakripisyo ng malaki para sa maliit pin. Bilang kapalit, nais kitang imbitahan na sumali sa aking charity foundation bilang tagapayo. Ang palitang ito, parang hindi patas. Mas maraming kaaway o mas maraming kaibigan. Alam ko naman ang pinagkaiba at saka. Kung si Ginoong Gu ay sa tingin ay hindi patas, maaaring sa ibang paraan bumawi sa akin. Halimbawa, sa ating Sinfeng Group, magbigay ng pabor. itong si Miss Luo, may pinag-aralan at nakakatawa. Siya ay dapat na humahanga sa ganitong uri ng babae. Salamat sa iyong pag-aalaga kay Ginoong Gu. Ako at si Ginoong Gu may mahalaga pang pag-uusapan. Itong gamot, sana ako na lang ang mag-abot kay Ginoong Gu. Medyo mainit-ingat sa pag-inom. Nagkakilala pa lang nagbubulungan na agad. Wala akong marinig kahit ano. Pasensya na. Hindi ko alam na nakatayo ka sa pinto. Ako. Narinig ko naman, aalis ka na ba? Susundan kita. Narinig ko na magdidiborsyo na kayo ni Ginoong Gu. Pwede ba akong lumapit kay Ginoong Gu? Oo naman, siyempre. Pero, may gusto na siyang iba. Alam ko ay, bago ako dumating, nag-aalala ako kay Ginoong Gu. Masyado siyang nahuhumaling kay Luo-Luo. Pero sa kanya, ilang salita lang ang napag-usapan. Kaya gumaan ang loob ko. Ang tagal ng panahon, makikita ang tunay na pagkatao, may tiwala ako sa sarili ko. Alam niya pala si Luo-Luo. Si Gu Jingheng ang nagsabi sa kanya. Tara na. Si Lola ay tumawag kanina, sabing pumunta sa lumang bahay ng pamilya. Gu, Gu Jingheng, ano sa tingin mo? Ano ang masasabi mo kay Miss Luo? mabuti naman siya. Nakaisang beses lang kayong nagkita. Gu Jingheng, talaga bang nagbago ang kanyang damdamin? Ano naman? Wala. Umuwi na tayo. 2 buwan na ang lumipas. Oras na para bumalik at mag-ulat. Mr. Gu, Madam, nandito na tayo sa lumang bahay. Alam ko. Ang taya na ito. Sa huli, ako ang natalo. Pero, maghihiwalay din tayo balang araw. Sandali, kung kailangan ka pa ng aking mga binti. Mananatili ka ba? Pero ang taya, Kay Lola, ako na ang magpapaliwanag. Ang paggaling ng aking mga binti. Nakikita naman ng lahat. Maiintindihan niya. sa totoo lang, alam nating dalawa na hindi mo na ako kailangan. Hindi ba? Sinju, Mr. Gu, si Miss Luo-Luo, may mensahe na. Pumunta muna ako doon at maghintay sa iyo. anong balita? Sabi ng technical department, si Miss Luo-Luo sa huli, ang IP address ng account na naibenta ay nasa Zijin Garden pa rin, 3,301. Pero pagkatapos, nagsugo ulit ako ng maraming tao para mag-imbestiga. Sabi pa rin ng nagbebenta, walang alaala. Ginoong Gu, sa tingin ninyo, si Miss Luo-Luo, ba talaga bang itinuturing kayong isang ordinaryong kaibigan online, kaya siya umalis ng walang paalam? Sa halip na laging naaalala, mas mabuti pang pahalagahan ang taong nasa harapan ninyo. Kung hindi, bakit pa nagpagaling at naka-wheelchair pa rin? Hindi ba para lang mapalapit si Mrs. sa inyo? Tara. Kapag nakita ni Lola na maayos na ang binti ko, matutuwa siya. Sige.
Talagang ang isa kang manlolokong probinsyana. Ang pamilya Gu sa wakas ay natanggal na ang isang pandikit na istorbo. Siyempre, tatanggapin ko ang pagkatalo. Pero, kailangan kong personal na magpaalam kay Lola. Wala ka ng kinalaman sa pamilya Gu. Gusto mo pa bang makita si Lola? Maghintay ka na lang para sa divorce papers. Mga tao, Opo. palayasin ninyo siya. Anong ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na galawin si Mrs. Gu? Gumaling na ang iyong binti. Gumaling na. Pasensya na. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Ate, kung hindi mo kayang pangasiwaan ang iyong mga tauhan, ibigay mo na lang sa akin ang pamamahala, isuko mo, at kayo, hindi na kayo makakakuha ng sahod ngayong buwan. Alis. Lola, bumalik na kami. Jingheng, ikaw, gumaling na ang iyong binti? Salamat kay Sinzu. Siya ang matagal nating hinahanap na dakilang manggagamot na wanhuang. Ay, mabuting bata. Hindi ko inaasahan na sa murang edad mo ay may ganito kang husay sa medisina. Simula ngayon, ikaw na ang lehitimong ginang ng pamilya Gu na walang makakapagpabago. Wala nang sino man ang maghihiwalay sa inyo. Hinding-hindi. Lola, sa totoo lang, Lola, wag po kayong mag-alala. Mamumuhay kaming maayos. Sige, sige. Ngayong gabi, dito muna kayo. Magdiwang tayo ng husto. Jingheng, kanina, bakit hindi mo sinabi kay Lola? Katatanggap pa lang ni Lola sa iyo bilang manugang. Bakit natin siya sisirain ng saya? Sayang ang pagdiriwang. Pero sa bandang huli, mahahanap mo si Luo-Luo. Kailangan din nating maghiwalay. Kapag nahanap na si Luo-Luo, doon tayo magdiborsyo. Hindi pa siya nahahanap, at si Lola ay nagmamadali. Hindi pa pwedeng maghiwalay. Sa tingin ko, ginagawa mo lang akong tagapagtanggol. Ang tagal na, walang balita kay Luo-Luo. Sa tingin ko, ayaw mo talagang hanapin si Luo-Luo. Pero si Miss Luo, parang magkasundo kayo agad. Kaya maghiwalay na lang tayo, at kayo na lang ang magpakasal. Si Lola ay masaya na. Alis ka na. Anong problema mo? Wala. Matutulog na ako. Lumabas ka. Lumabas? Lumabas. Sinju. Sinju, madaling araw na. Saan mo ako papupuntahin? Jingheng. Madaling araw, bakit ka nasa labas? Masyadong mainit sa loob. Lumabas ako para huminga. Haha, naiintindihan ko. Hindi ako makikialam. Pumasok ka. Magsabi ka ng ilang magagandang salita. Ayos na. Aalis na ako, haha. Nitong mga nakaraang araw, hindi ba't binibigyan ni Lola ang asawa ni Jingheng ng mga alahas at mamahaling bato o bumibili ng mga ari-arian at tindahan? Sa tingin ko, ang ipon ni Lola para sa kanyang huling hantungan, muntik na niyang maibigay lahat sa bahay na ito. Sa hinaharap, saan pa tayo sa pangunahing pamilya? Tingnan mo ang kakayahan mo. Iniisip mo lang ang sarili mong maliit na bagay na isang maliit na lupain. Kaya naman, hindi ka gusto ni Lola. Kaya pinagtatawanan mo sila palagi. Ngayon, ikaw na ang pinagtatawanan. Ikaw? Noong araw, ang sakit ng binti ng pangalawang kapatid at mahina ang katawan. Kung hindi dahil sa iyo, ang pamilya Gu ay akin na sana. Ikaw, walang nagawa, puro pagkabigo ang daladala. Ngayon, naiinggit ka na sa pera ni Lola. Kasalanan ko na ito. Tita, ang mga alila sa labas parang may problema. Pakitignan po ninyo. Tito, bakit kailangan sa umaga pa lang? Magalit kay tita? Ang gamot na naging sanhi ng pagkapilay ni Jingheng. Ikaw ang kumuha niyon. Ngayon, gumaling na siya. Hindi ba dapat may gagawin ka? Kung hindi ako maging pinuno ng pamilya Gu, ikaw paano ka magiging ginang Gu? Ang gusto ko lang naman ay ang posisyon bilang ginang Gu kung sino ang magmamana ng pamilya Gu. Wala akong pakialam. Gusto mo ba ang posisyon ni Gu Jingheng?
Kaya mo lang makuha sa sarili mong kakayahan. Kung hindi paano ako magkakatiwala na ipagkatiwala sa iyo. Tio, ang usapan natin. Huwag mong ipaalam sa iba alam. Kung hindi ang iyong pagsusumikap, ay masasayang lang. Kaya naman, mag-ingat sa salita at gawa. Mr. Gu, dumating na si Miss Luo. Mr. Gu, may sipon ka. Pakisuyo, tulungan mo si Mr. Gu magtimpla ng honey water. Opo. Miss Luo, ngayon may kailangan ka ba? Tungkol kay Luo-Luo, may bago akong ideya. Kung sabihin, may tinatago si Luo-Luo, kaya niya ibinenta ang account. Kung gayon, ibabalik natin ang account sa nagbenta. Baka mailabas si Luo-Luo. Ibig mong sabihin, ipatransfer ko ang account ni Luo-Luo sa nagbenta ulit at sabihin sa kanya na ibenta lang kay Luo-Luo. Tama. Mr. Gu, Jin Hui, makipag-ugnayan ka agad sa Purple Gold Garden account agent ng 3,301 at i-entrust ang account ni Luo-Luo sa kanya at sabihin sa kanya na ibenta lang kay Luo-Luo. naiintindihan? Sige, hindi na ako makikialam. Pero, kahit papaano magkakaibigan na tayo, sa susunod na magkita tayo, pwede bang tawagin natin ang isa't isa sa pangalan? Siyempre. Binibini. Bakit ka sobrang masigasig? Natulungan si Amo Go na hanapin ang kanyang minamahal. Hindi mo dapat hadlangan siya. Dapat nga. Ang pinakamahusay na mga ngaso ay hindi hinahabol ang biktima, kundi kapag lumitaw ang biktima. Bigyan ng fatal na suntok. Hanggang mahanap si Luo-Luo para personal na. Ang tinik na ito mula sa puso ni Gu Jingheng, alisin. Sino yan? Nakaapekto sa 5-game winning streak ko. Oy. Sino ka? Chen Zhou. Naibenta ang account ng amo. Itong si Chen Zhou. Baka kaibigan ng amo? Buti naman. Sa oras na iyon, bigyan ng sorpresa ang amo. Amo Gu binilina ng kabilang partido ang account. Bantayan ang kanyang mga galaw. Kapag may pagbabago, agad mag-ulat. Prinsipe, mahanap ang doktor na Wan Huang ang bakas. Nasa Jinghai pa siya. Mabuti agad akong mag-book ng isang pinakamalapit na tiket ng eroplano, panahon na para makita ko siya. Ang plano ng pag-upgrade ng Wanhua online game ay binago na ng 6 na beses. Bakit hindi pa naaayos? Ang mga system bug? Ang bug noong 2 taon ay naayos ng isang ordinaryong manlalaro. Kinuha ko kayo ng mga profesional na teknikal. Para saan ba talaga kayo? Ginoong Gu, ang bagong bersyon ng laro ay maraming idinagdag na nilalaman. Nagsumikap na kami at patuloy kaming nag-aaral ng repair program noong panahon. Natagpuan namin na may code na ginagamit ng hacker na MK. Ang hacker na MK ay nasa tuktok na ng teknolohiya. Hindi namin maabot. Ginoong Gu, ibig bang sabihin na si Miss Luo-Luo ay hindi ordinaryong manlalaro, kundi ang hacker na MK? Siya ay nagbigay sa akin ng maraming sorpresa. Kilala ba ni Ginoong Gu ang hacker na MK? Mabuti naman, kung hahanapin natin siya upang malutas ang problema, edi lahat ng problema ay malulutas na. Tama? Kung si Miss Luo-Luo ay ordinaryong manlalaro, napakahirap hanapin. Pero kung siya nga ang sikat na hacker na MK, meron na. Maaari nating kunin siya bilang technical consultant para makita mo siya at magkita kayo. Tama. Mag-utos ka agad na makipag-ugnayan sa hacker na MK. Opo. Magandang araw po, Chairman. Ang Wanhua Online ay gumastos ng 5 milyon para kunin ako bilang technical consultant. Hindi ko inaasahan na kahit na ibenta ko ang account, pero sa ganitong paraan, makakalaro ko ulit itong laro. Bukas, tingnan natin. Nagkasundo kaming magkita ng alas 10 ng umaga bukas, kasama si hacker MK. Oy, kumusta bagay ba sa akin ito? Astig at gwapo at sikat, walang problema. Bukas, kanselahin mo lahat ng pagpupulong at maghanda ka rin ng ilang formal na damit. Opo. Ginoong Gu, bukas, makikipagkita ka na kay Miss Luo-Luo.
At si Mrs. Uwi ka na muna. Opo. Hindi. Sarado na ang tanggapan ng sibil huli na para magdiborsyo ngayon. Ay. Bakit may you? At wala nang liang? Magkabagay naman si Ginoong Gu at si Ginang. Sa totoo lang. Gu Jingheng, bakit ka nandito? Susunduin ka sa trabaho. Sabay tayong kakain ng hapunan. Si, hindi na ako tatanggi. Magaling ka talagang pumili ng restaurant. Hoy, Gu Jingheng, malapit sa bahay natin. May bagong bukas na barbecue restaurant. Kung gusto mo, sa susunod doon tayo kumain. Siya. Pero sa tingin ko, medyo kakaiba ka ngayon. Isinusundo mo ako sa trabaho at sinasamahan mo akong kumain. May sasabihin ka ba sa akin? Wala. Ako, hindi ko naman. Talagang nagawa ang anuman para sa'yo. May mga hiling ka ba? Na gusto mong matupad? Pwede mo namang sabihin? Magagawa ko ang lahat para sa'yo. Mabait ka naman sa akin. Wala akong hiling. Iyon ay mga dapat kong gawin. Hindi iyon maituturing na hiling mo. Talaga bang gagawin mo ang mga hiling ko? Baka marami akong hilingin. Hindi naman siguro. Ako, bilang, tagapagmana ng pamilya Gu. Hindi naman ako, mabibigo na gawin ang ilang hiling mo. Si, kung gayon gusto ko ito. Gusto mo ang lupaing ito? Ha? Ipakikipag-ugnayan ko kay Jinhui. Hoy, hindi. Ji, Gu. Alam kong napakayaman mo. Pero, pwede ka bang maging mas romantiko? Gusto ko ang lupaing ito. Para saan? Ang gusto ko ay ang mga bituin dito. Bituin. Tuwing makakakita ako ng mga napakagandang bituin, kahit gaano karami ang aking problema, bigla na lang nawawala. Talagang maganda. Pwede bang maging mas pabaya ka pa? Bakit hindi ka tumingala? Walang bituin ngayon. Hindi lang naman bituin ang sinasabi ko. Kung mayroon kang iniisip, pwede mo akong sabihan. Bilang magkaibigan, pwede akong maging walang kondisyon, maging tagapakinig mo. Natagpuan ko si Luo Luo. Maaaring. Ito ay mabuting balita. Binabati kita, ang mga nagmamahalan ay nagkakatuluyan. Ay, ang lamig! Ang lamig! Umuwi na tayo. Masyadong malamig. Mr. Gu, bukas makikipagkita ka na kay Miss Luo Luo. Mga mamahaling suit. Iba't ibang accessories. Kumpleto lahat. Pumili ka na lang. Magpahinga na ako. Hindi na kita aabalahin. Maghanda ka ng mabuti. Ginoong Gu, bukas makikipagkita ka na sa kanya, hindi ikaw. Magsaya tayo. Oy, Jinhui, minsan, sa tingin ko, bagay kang maging expert sa pag-ibig. expert sa pag-ibig. Saan ka pupunta na nakaganyan? Ihahatid kita. Hindi na, may susundo sa akin. Uy, yun dong. Pribadong numero. Paano ibibigay sa kahit kanino? Bagong SIM lang ito, nung nakaraang araw. Ibibigay mo ang numerong ito sa kanya para makontak niya ako. Oh, ako si MK. Sige, hihintayin kita doon. Ang boses ni Miss Luo Luo parang si Madam. Madong?
Ang lokasyon na pinadala ni Miss Luo Luo ay Lanyue Bay. Ang Lanyue Bay ay hindi ba kung saan ikaw at... Ang tirahan ni Madam? Bumalik agad sa Lanyu Bay. Opo? Yinhei. Sigurado ka bang narito si Luo Luo? Ang lokasyon na ibinigay ni Miss Luo Luo ay dito. Nasaan na siya? Mr. Lu. Miss Luo Luo, hindi naman tayo tatantanan, di ba? Anong ginagawa mo riyan? Hanapin mo siya. Hanapin. Sige. Kung hindi ka titigil, lulokso na ako. Allen, tumigil ka. Miss Jiang, magkita tayo ng matandang kaibigan, hindi naman kailangang maging ganyan ka-agresibo, di ba? Ito ba ang paraan ng pagkikita ng matandang kaibigan? Sa tingin ko, kulang na lang ay ipaakyat mo ako sa kotse ng sapilitan. Bakit ka tumatakas kapag nakikita mo ako? Wala akong magawa, Huwag mo akong paikutin sa salita. Sinasabi ko sa'yo, may importante akong gagawin. Miles, bakit mo pinatay ang tawag ko? Pasensya na, ayoko lang na may ibang makagambala sa ating pag-uusap. Miss Jiang, salamat sa pagpapaalala kay Allen na may espiya sa tabi ko. Kung gusto mo, nais kitang ligawan ng formal. Huwag ka nang umasa. Hindi kita magugustuhan. May asawa na ako. Hempe, ibig mong sabihin, yung tumawag sa'yo kanina, di ba? Sa pagkakaalam ko, malapit na kayong magdiborsyo. Tsaka, hindi naman siya kulang sa mga babaeng kapantay niya, o mga kaibigang babae, sa tingin ko wala naman kayong kinabukasan. E di hindi talaga kita magugustuhan. Ay, para. Kung hindi ka titigil, lulokso ako. Para. Allen, para. Naglakas loob siyang tumanggi sa'yo. Gusto mo bang ako? Puting, kung hindi marunong kumamot, wala ring saysay. Kapag hiwalay na sila, may paraan ako para pumayag siyang pakasalan ako ng kusa. Itong si Miles, hindi naman prinsipe. Halatang baliw. Uy, yun dong. Puntahan mo yung pinadalhan kitang location. Dito mo ako sunduin. Sir, hindi mo aakalain kung ano ang nabili ko. Yung account na naibenta mo dati. Talaga? Ang galing. Si Miles, sana hindi na ako habulin. Makukuha ko na ulit ang account ko. Uy, sasabihin ko sa'yo. Oy. Bakit biglang nag-shutdown? Walang battery? Nakalimutan ko ba ang isang mahalagang bagay? Bahala na. Mas urgent ang pagkuha ng account. Ginoong Gu, hindi pa rin namin makontak si MK. Sige, nakuha ko. Pwede ka nang umalis. Opo. Ang laban kanina, ang galing, sobrang thrilling. Buti na lang tumpak ang timing ng skill cooldown, kaya tayo nanalo kahit hirap. Ang pakiramdam ng may nag-aalaga ayos lang naman. Sa totoong buhay, kung may kailangan ka pwedeng lumapit sa akin. Pwede kitang protektahan forever. Luwa? Nangako ako na lagi kitang protektahan. Nasaan ka ba? Kung hindi pa kita mahanap. Baka susuko na ako. Chenjo, matagal na tayong hindi nagkita. Luwa? 2 taon na ang nakalipas. Noong nag-raid kami, biglang nakalag out. Nalaman ko na ang Wanhua online game ay nagkaroon ng aberya. Kaya sumulat ako ng program para sa Wanhua. Pinuri mo ako dati. Nakalimutan ko. Matagal na tayong magkakilala. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Ikaw ba si Hacker MK? Taga saan ka? Saan ka nakatira? Pwede mo bang sabihin sa akin? Chenjo, hindi niya ako tinatanong ng mga personal na bagay baka. Nagbenta na rin siya ng account? Ako nga, si MK. Pwede ba tayong magkita? Kung pwede. Bukas ng umaga, 10 SAC, sa coffee shop, sa 231 High Road. Hanggang magkita tayo. Magkita. Si. Bukas. Sa wakas, makikita na kita.
Hindi ko alam. Si Gu Jingheng at si Luo Luo, nagkita ba sila ngayon? Bumalik ka na. Kumusta kayo ni Luo Luo ngayon? May kaunting problema. Nag-usap kaming magkita bukas. Ganoon ba? Gu Jingheng, Ano iyon? magdiborsyo na tayo. Ito ang magiging responsable para sa lahat. Siya. Bukas ay libre ako. Kailan ka may oras? Pumunta tayo at kunin na ang sertipiko ng diborsyo. Alas 9. Si. Sabihin mo sa akin ang tungkol kay Luo Luo. Siya. Mabuti ba siya? Si Luo Luo ay isang napakabuting babae. Magkasundo kami. Marami siyang tinulong sa akin. Uy, Lola. Jingheng, gusto mo ba akong patayin sa inis? Huwag mong isipin na nasugatan ang iyong binti at umalis mag-isa ay maaari mong ibigay ang posisyon sa iyong kuya. Sinasabi ko sa iyo, ang tagapagmana ng pamilya Gu ay ikaw lamang. Kung may sakit, uminom ng gamot at magpahinga. Huwag ipilit ang pagtatrabaho. Hindi madali ang magsimula mula sa wala. Mas maganda kung may mga kaibigan na tutulong. Tandaan mo, nandito ako. Luo! Salamat sa gamot mo. Sige, pabumangon ka na agad. Naghihintay ako. Sasama ka sa akin sa pag-grade. Presidente Gu, mula nang mag-IPO ang Tianheng Group, ang market cap nito ay lumampas na sa 100 bilyon. Ito ay ayon sa iyong utos, ang mga dokumento para sa IPO ng kumpanya ng paglalaro sa internet ng Wanhua sa bansa. Pakitingnan po. Ang maliit na bagay na ito, ikaw na ang bahala. May mas mahalaga akong gagawin. Opo. Tama. Mag-book ka para sa akin ng ticket pabalik ng bansa sa lalong madaling panahon. Sige. Mukhang ikaw ay talagang nakabangon ka na. Kung gayon, panatag na ako. Uuwi na ako sa bansa. Pwede ba tayong magkita? Noong panahong iyon, nanumpa ako na ibibigay ko ang natitira kong buhay upang maging mabuti sa kanya. Talagang karapat-dapat siya sa kabutihang ibinibigay mo sa kanya. Siya nga pala, mayroon din akong isang malapit na kaibigan online. Noon, nakatulong din ako sa kanya sa maliit na paraan. Ngunit may nangyari pagkatapos at nawalan na kami ng komunikasyon. Mayroon ka bang ID niya? O iba pang contact details? Pwede ko ipahanap sa mga tauhan ko. Hindi na. Nahanap ko na siya. Ang screen name niya ay... Pasensya na. Sabihin mo. Presidente Gu, pumunta na kayo sa kumpanya. May kailangan po na inyong desisyonan. Alam ko na. Paumanhin. May urgent akong kailangan sa kumpanya. Magpahinga ka ng maaga. Kung gayon, magkita tayo bukas sa civil registry. Siya. Ang kasal na ito ay isang transaksyon lang. Ngayon, dapat na bumalik sa normal. Binibini, ang taong ipinasok natin sa loob ng Wanhua ay nagsabi na natagpuan na si Luo Luo. Gu Jingheng ay nag-ayos ng pagkikita bukas ng 10 ng umaga sa 23rd Road ng Wanhai Road sa Old Town Coffee Shop. Magpaayos kayo. Gusto kong personal na makita itong si Binibining Luo Luo. Tingnan natin kung sino talaga siya. Opo. Hindi ko inakala na ang diborsyo ngayon ay may 30 araw na cooling off period.
Mukhang ngayon hindi na makukuha ang divorce certificate. Hindi naman ako nagrereklamo tungkol sa 30 araw na ito na nakakaantala sa paghahanap ko ng susunod. Bakit ka nagmamadali? Gusto mo na agad mag-asawang muli? Sino ang kabilang party? Ano ba iniisip mo? Hindi ganoon kabilis. Kung may susunod pa ba ito, kailangan muna naming magkita. Sige, aalis na ako. Malapit na ang oras. Hindi pa kayo nagkikita. Hindi ka ba natatakot na baka manloloko siya? Hindi ko naman sinabi na manloloko ang loluo mo. Anong karapatan mo para sabihin iyan tungkol sa kaibigan ko? Ako at si Lolo ay magkakilala ng halos 3 taon. Pareho ba iyon? Magkakilala rin tayo ng halos 3 taon. Hindi rin pwede iyon. Sa tingin mo ba lahat ng lalaki sa mundo ay katulad ko? Wala kang dapat ipag-alala. Magandang binibini, kailangan mo ba ng tulong? Aalis na ako. Sana ikaw at si Luoluo ay maging masaya sa inyong pagkikita. Sinju. Jiang Sinju. Mr. Gu? Huwag mo na isipin. Hindi mo mahahabol ang kotse. Yung taong iyon kanina, talaga namang playboy. Paano siya nakasakay sa kotse niya? Hindi pwede. Kailangan ko siyang habulin. Oy, diborsyado ka na. At si Miss Luo, ang oras ng pagkikita ay malapit na. Kita mo muna si Luo. Sige. Kahit gaano kaganda ang dalaga, kung malungkot ang mukha, hindi na siya maganda. Eh di may natural akong malungkot na muka. Sige na, sabihin mo na kung bakit mo ako hinahanap. Anong ginagawa mo? Ang pag-alis sa isang relasyon ang pinakamahusay na paraan ay magsimula ng bagong pag-iibigan. Sa halip na maging ang asawa ng isang mangangalakal, mas mabuti pang maging prinsesa ko, masiyahan sa pagiging nasa ilalim ng isa at higit sa 10,000. Ay na naginip ka. Sinasabi ko sa'yo, kahit lahat ng lalaki sa mundo ay patay na hindi kita magugustuhan, ikaw na pabaya. Bitawan mo ako. Dahil hindi ka sumusunod dito, kita pagagalitan, Miles. Huwag mo akong hawakan. Ikaw na puno ng pagnanasa. Hindi mo ba nakikitang ayaw niya? Gu Jingheng, huwag kang magpabigla. Siya ang prinsipe ng Wilt. Yinhao. Dalhin siya sa pulisya. Kahit saang bansa pa siya prinsipe, mangahas, manggulo sa babae ko. Babayaran niya ito. Kung siya ay iyong babae, bakit kayo nagdiborsyo? Wala itong kinalaman sa iyo, ngunit binabalaan kita ng isang beses. Kung mangahas kang guluhin siya muli. Hindi kita pababayaan, Jinhui. Dalhin. Alps, di ba? Ikaw na nagtitinda ng barbecue. Tara na. Sinabi ko ng scammer siya, pero hindi ka naniwala. Kung hindi ako naghabol sa daan, matagal ka na. Pwede ba makinig ka naman? Bakit ako makikinig sa'yo? Ari-arian ba kita? Kahit gaano pa kakupal si Miles, nagsabi rin siya ng totoo. Wala na akong kinalaman sa'yo. Jiang Shinju, hindi pa tayo diborsyado. Mag-asawa pa rin tayo, kaya may responsibilidad akong protektahan ka. Hindi kailangan. Si Luluo mo? Hindi ka ba ngayon makikipagkita pa sa kanya? Oo, makikipagkita ako sa kanya, pero wala itong kinalaman sa atin. Ihahatid muna kita pa uwi. Hindi na. Makikipagkita rin ako sa kaibigan ko. Yung taong yun kanina, hindi ba? Sinabi ko na sa'yo, siya ang prinsipe ng Wilter. Nagamot ko lang siya dati. Paano magiging kaibigan ko? Eh di hindi ko rin pinapayagan na makipagkita ka ng palihim sa mga taong hindi ka nais-nais. Ang mga uwak ay iisa, ang kulay. Hindi ka ba mag-iingat? Bago mo sabihin yan, isipin mo muna, lalaki ka rin. Tama na. Dahil pareho tayong may nakasundo, ganun na lang. Ihahatid kita. Hindi na. Makinig ka. Ay, ako. Hindi ko nakuha ang bag ko. Sinabi ko nang hindi mo na ako kailangan ihatid. Ang galing ng timing. Nagkita rin sila dito. 6 na mesa. Siya ba? Nandito na ako. Pwede mong hanapin ang luo-luo mo.
nandito na rin ako. Gu Jingheng, sobra ka na. Hindi ikaw ang inimbita ko. Ikaw. Chanjo, Hindi ko inaasahan na hinanap kita ng napakatagal. Nasa tabi ko ka lang, palagi. Luwa-luwa. Luo ang pangalan ko, hindi Luo-Luo. Ikaw naman, bakit ang sweet ng tawag mo? Kulang ng isang letra edi sana, tapos na ang kwento. Kahit na ang tawag mo ay Luo o Jiang Sinju. Wala akong pakialam. Dahil ang gusto ko ay ikaw pa rin, isang tao lang. Miss Jiang, pwede mo bang tuparin ang isang hiling ko? Depende sa mood. Kanselahin na ang divorce agreement. Para hindi ka na tumakas ulit. Bakit nagmamadali? Dati ko nang naramdaman ang pagpapakasal natin ay masyadong nagmamadali. Sakto naman para sa pagkakataong ito ay subukan ka. 30 araw na cooling period. Pagkatapos ng panahon, saka na nating pag-usapan. Ay, bata pa, pero maraming alam. Matanim ka rin. Pinupuna mo ako. Bawas puntos. Bawas puntos, bawas puntos. Ganyan ba ang pagbabawas? Kung hahalikan kita, babawasan din ba? Iyon ay pang-aabuso. Bawas, dapat bawas. Hindi ko inaasahan na si Binibining Jiang, si Luo-Luo. Binibini, kasal na sila. Ano ang gagawin? Kasal man, pwedeng magdiborsyo. Tulungan mo akong kumonekta kay Gu Jingheng. Sabihin mong may pag-uusapan kami tungkol sa joint venture. Oo. Isang magandang magkasintahang tapat. Muntik na akong mapunta sa internasyonal na balita, Allen. Sabihin mo sa akin, marami silang kaaway. Ipunin mo ang lahat ng mga iyon para sa akin. Ipapakita ko kay Jiang Sinzu kung ano ang kahihinatnan ng pagtanggi sa akin. Alam mo ba kung si Jigu ay may oras na makipagkita sa akin para talakayin ang magkasamang proyekto? Sabihin mo ang iyong ideya. Ngayon, ang paggawa ng IP ay naging uso. Sa tingin ko, maaari nating pagsamahin ang konsepto ng ating kumpanya. Maglulunsad tayo ng mga bagong produkto. Malaki ang matitipid sa gastos sa promotion. Walang masamang epekto. Sige, papuntahin ko na sila para ayusin ito. Ang specific na kontrata? Sa palagay ko, maaari ring isali ang kumpanya ni Miss Jiang. Sumali sa atin. Medisina, gaming, at pananalapi 3 industriya na magtutulungan sa promosyon. Baka magdulot ito ng panibagong pananaw. Mahilig siyang sumali sa kasiyahan. Sa totoo lang, mayroon pa akong isang kahilingan. May inuman mamayang gabi. May isang binatang mayaman na palaging nanliligaw sa akin. Natatakot akong pagkatapos uminom, baka magkaroon ng problema. Gusto kitang yayain na sumama sa akin. May isang kolektor na dadalo rin. Narinig ko, sa kanya ay mayroong mga bihirang mahahalagang herbal na gamot. Sa tingin ko, pwede mong ibigay kay Miss Jiang para pasayahin siya. Papuntahin ko na si Jin Hui para ihanda ang sasakyan. Hinding-hindi inaakala ni Gu Jingheng. Napupunta ako ng palihim para mangialam. Titingnan ko kung seryoso ba ang inuman niya. Jingheng, alam mo ba, maraming mga taong nagpipilit sa aking uminom. Pero ang tumutulong sa akin na tumanggi, ikaw lang. Salamat sa pagsama mo sa akin ngayon. Salamat. Pinahanda ko na ang kwarto para sa iyo. Ginoong Gu, dumating na ang misis. Sinzu. Bakit ka pumunta? Hindi ba ako pwede pumunta? May konsensya ka ba? Gu Jingheng, sasabihin ko sa'yo, ginamot ko ang binti mo. Hindi para sumama ka sa ibang babae na yakap-yakap. Ako? Masaya ako na pinuntahan mo ako. Pero talagang wala akong ganyang intensyon. Si Miss Luo ay may isang handaan na mahirap dumalo at hiniling na samahan ko siya. Dati may utang akong loob sa kanya, kaya hindi ko matanggihan.
Kaya dumating ka? Hindi na ba siya mahihirapan? Bakit hindi na lang si Jinhui ang pumunta? Sumusumpa ako. Ang bagay na ito, talagang wala ng susunod na pagkakataon. At ang pagpunta ko ngayon ay hindi para sa kanya. Ay dahil sa Tianshan Snow Lotus ni Master Chen na ibebenta na, kaya pumunta ako. Ang ibig mong sabihin, iyon ang nagmamay-ari ng hindi mabilang na bihirang kayamanan na nangungunang kolektor, Chen Jirong. Oh. Paano ang Snow Lotus? Binili ko na. Pwede bang dagdag puntos? Ikaw naman ang unang nagkamali. Ang Snow Lotus ay kabayaran lang, walang dagdag o bawas. Basta masaya ka. Kahit ano gagawin ko. Gu Jingheng, Ma'am, ang sekretarya ni Miss Luo, tumatawag. Hindi maabot. Kung ganoon, ihatid mo siya sa bahay ng Luo. Bakit ako tinatanong? Ang kakaiba ng pabango. Oy, tara. Uuwi na tayo o kakain muna ng hapunan? Ano bang gusto mo? Gu Jingheng, naaamoy mo ba? Kay Miss Luo, isang espesyal na pabango. Wala naman. May sipon ako. Nakalimutan mo na? Sige, kalimutan na natin para hindi manahin ng anak ko. Oy, hindi ba't doktor ka? Oy, gamutin mo ang sipon ko. Kuya, nasaan si Lola? Nagbisita. Siya, pabalik na lang tayo ibang araw. Jingheng, narinig ko. Kayo ng asawa mo at ng pamilya Luo. May joint venture. Ang negosyo, may panganib. Kapag lumaki, mahirap ng kontrolin. Ang pabango ni Kuya. Bakit pamilyar? Kuya, huwag kang mag-alala. Alam ko na. Umalis na tayo. Ngayon, ipapakita ko kay Lola ang kakayahan kong iligtas ang sitwasyon. Tapos na ang meeting. Pasensya na, Miss Jiang. Sanay na akong pumasok ng diretsyo sa opisina ni Jingheng. Hindi ka naman nagulat? Kagabi nakita ko na si Miss Luo na lasing. Ang tolerance ko ay tumaas na. Pasensya na. Narinig ko na nag-divorce na kayo. Kaya kagabi, pinayagan si Ginoong Gu na sumama sa akin sa inuman. Ang maginoo niya talaga. Kahit na sa ngayon ang puso niya ay maaaring mahal pa si Luo Luo. Pero naniniwala ako na ako ang papalit kay Luo Luo. Hindi pa ba niya alam na ako si Luo Luo? Miss Luo, sa tingin mo, si Gu Jingheng ay isang taong mahilig magpalit ng gusto? Lalaki kasi, pag may bago, gusto na agad. Si Ginoong Gu ay bata at may kakayahan. Kahit hindi siya exception, wala akong pakialam. Sana lang si Miss Jiang ay huwag matulad sa akin na mabulag sa pag-ibig. Itong si Gu Jingheng, nung hindi pa niya alam na ako si Luo Luo, ay nag-uurong sulong na. Baka naman talagang mahilig siyang magbago ng gusto. Itong si Luo Weishan, kada naglalagay ng sobrang pabango, hindi ba siya naiinis sa sarili? Pwede na tayong kumilos. Tiyakin na malinis ang Luo Group. Sa ganitong paraan lang natin matatamaan ang Jiang at Gu. Nang sabay-sabay. Oo. Pasensya na. Nabagot ka yata sa paghihintay? Inaantok na ako. Uuwi na ako para matulog. Ituloy mo lang trabaho mo. Sinzu, Ginoong Gu, may kailangan i-report tungkol sa joint project. ikaw na ang bahala sa maliit na bagay na yan. Sinju, Naku, ang pag-ibig talagang nakakasira ng tao. Ang masipag kong si Ginoong Gu, saan na napunta? Gu Jingheng, nakatanggap ka ba ng balita tungkol sa matinding pagbaba ng presyo ng stock? pinagsama na ng Joint Project Department ang impormasyon. Ang kalidad ng bagong produkto ang may problema. Ang pag-develop ng bagong produkto, hindi ba si Luo Weishan ang namamahala? Ano ba talaga ang nangyayari? Siyempre dahil hindi kayo makapanlaban sa pag-atake namin. Lakas ng loob. Sino ang nagpasok sa inyo? Sa tingin mo, ang pamilya Jiang at Gu ay bumagsak ang stock market. Gaano pa katagal tatagal ang kumpanyang ito dito sa huli ay mapapasa amin? Luming, wala ka talagang pagbabago? Nagtipon ulit kayo at pumunta pa rito. Nakalimutan ba ninyo ang inyong pamilya ay bumagsak? Naglakas loob ka pang banggitin ang nakaraan? Ngayon, dapat mong maranasan ang walang hanggang pagbagsak.
Sinira mo ang aming pamilya, naging parang daga na gumagapang sa kalye. Gagantihan ka namin, maranasan mo ang parehong sakit. Buti na lang si Prince Miles ang sumusuporta sa amin. Binigyan kami ng pagkakataon hugasan ang kahihiyan. Paghuhugas ng kahihiyan o walang hanggang pagdurusa? Mag-isip kayo. Matigas pa rin ang ulo mo kahit malapit ka ng mamatay. Malapit na kayong maging bangkarote na mag-asawa. Mas mabuting isipin ninyo kung paano kayo luluhod at magmamakaawa sa akin. Baka bigyan ko pa kayo ng pagkakataon. Miles, huwag mong kalimutan. Ang partnership na ito ay galing sa tatlong pamilya. Kahit magkaproblema ang pamilya Jiang at Gu, may problema. Nandyan pa ang pamilya Luo at Shin Feng Group. Huwag kayong magulo. Tama. Ang dalawang pamilya ay tiyak na hindi mapupunta sa iba. Dahil pinapunta ko na ang mga tao ko para bilhin ang Jiang Pharmaceutical at Wanhua Group, ang Sinfeng Group ay magiging nag-iisang kumpanya sa buong Jinghai at maging sa buong mundo ng negosyo. Ito ba lahat ay plano mo? Pero hindi ba't gusto mo si Gu Jingheng? Sa harap ng ganap na interes, ano ba ang lalaki? Si Gu Jingheng, wala na ang pamilya Gu, wala na siyang halaga. Pasensya ka na, pero mabibigo ka. Dahil ang Wanhua Group ay isa lang sa Tianheng Group, marami kong subsidiary. Ano? Anong sinabi mo? Ikaw ang presidente ng number 1 group sa mundo, Tianheng Group. Imposible! Talagang imposible. Bukod sa background ng pamilya Gu, paano ka magkakaroon ng ganyan katatag na background? Bakit siya mukhang hindi man lang nag-aalala? Totoo ba ang sinasabi niya? Imposible ito. Prince Miles, bakit hindi mo rin sinabi sa amin ang bagay na ito? Ngayon ko lang din nalaman. Ito ba ang paraan na sinasabi mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Sayang ang pag-aalala ko. Kayo ba ay naka-anticipate na mangyayari ang ganitong sitwasyon? Kung hindi, saan ako magsisimula? Sa aking empleyado na nakatuklas ng kakaibang sitwasyon sa marketing department o sa iyo at kay Luo Weishan na pareho ang pabango? Luo Weishan, wala kang hiya, masamang babae. Ang pangaakit sa iyong tiyuhin ay hindi matatanggap ng langit. Gu Jiangshan, sayang ang pagbubuntis ko sa iyo ng 20 taon. 20 taon. Paano mo ako kayang ipagkanulo? Ikaw ay walang utang na loob. Lalaki. Ayos na. Tama na. Umalis ka na agad. Luo Weishan, nasira ang plano mo. Dahil nandito ang Tianheng Group ko, Jiang's Pharmaceutical, at ang shares ng Wanhua Group tataas lang. Sa iyong maliit na Shinfeng Group, gusto mong lamunin ito? Malamang sa hinaharap, ay magbabayad ka ng walang katapusang utang. Ang tagal ko nang pinaplano ito ng maigi. Hindi ko inaasahan na mahuhulog pa rin ako sa inyong bitag na inihanda ninyo. Hindi pa ito tapos. Saan ba tayo pupunta? Gu, Binibining Jiang. Kasalanan ko. Hindi ko kayo nakilala. Nagkamali ako. Patawarin niyo na kami. Oo, minamaliit ko kayo. Mula ngayon, susundin ko kayo ng buong katapatan. Pakiusap, bigyan niyo ako ng pagkakataon. Gu, pakiusap. Sa aking katandaan, maawa kayo at patawarin niyo na ako. Nandito ako. Bakit kayo natatakot? Miles, ngayon, ang iskandalo mo ay dapat na kumalat na, di ba? Hindi ka ba nag-aalala na ang iyong trono ay mananatili sa iyo? Lintik. Jinhui, Ako po. kaladkarin niyo sila at dalhin sa pulisya. Mga ginoo? CJ, dito na. Gu Jingheng, parang simula nang makilala kita, wala akong naging magandang pangyayari. Kung sakaling maging Mrs. Gu, mamamatay ako sa pagod. Mabuti naman maging Mrs. Gu. Hinding-hindi ka magsisisi. Hindi ba't pera at kapangyarihan lang yan? At impluensya? Ako si Wanhuang Divine Healer, na iginagalang ng lahat. Ang mga maharlika sa iba't ibang bansa ay nag-aagawan na makilala ako. Ako ay isang hacker. Ang kumita ng pera ay mas madali kaysa huminga. Parang ang aking halaga ngayon ay mas mataas pa sa iyo, di ba? Mukhang hindi kita kailangan. Di ako ang may kailangan sa iyo, pwede ba? Sa buhay na ito, siguradong hindi ka na makakatakas, Mrs. Gu. Ang rason na yan, sapat na. Kung gayon, Jigu, magpatuloy ka sa pagsisikap.